Nagsimula ang kwento noong taong 4386 sa isang panahong mapayapa at masagana. Hanggang sa isang araw, isang higanteng level 6 na Polaka ang sumalakay sa isang mataong lungsod. Dumating ang isang magic squad at gumamit ng isang grupong pag-atake upang magpatama ng isang malakas na atake sa nilalang. Tiwala ang mga nakasaksi na kahit ang hari ng demonyo ay hindi makakaligtas sa ganitong pag-atake, ngunit nagulat sila nang makitang hindi natalo ang Polaka at sa katunayan ay nagpatama ng isang kontra-atake. Isang tila walang kamalay-malay na batang lalaki ang kailangang bigyan ng babala na lumikas sa lugar, ngunit hindi siya maabala dahil abala ito sa kanyang merienda. Nailigtas ang bata mula sa pagkapinsala at sinabihan tayo na ang lalaki ay nagngangalang Yi. Si Yi ay naging sikat dahil sa pagliligtas sa lungsod sa araw na iyon sa pamamagitan ng pagpuksa sa Polaka ng mag-isa. Ilang estatwa ang ginawa bilang parangal sa kanya at ipinaliwanag na ang mga estudyante ng kasalukuyang panahon ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ito ang unang araw ng bagong taon ng pasukan at ipinakilala sa atin ang isang freshman na ating bida na nagngangalang Wang. Siya ang pinakamahinang estudyante sa paaralan at may ilang upperclassmen ang lumapit sa kanya at nag-alok na protektahan siya dahil mababa ang kanyang antas ngunit humingi ng kapalit. Malinaw na ang kanilang intensyon ay apihin siya at ang komprontasyon ay naputol ng isang mahiwagang atake. Ang atake ay nagmula sa isang sikat na babae na nagngangalang Sunrong at lahat ay namangha nang makita na ang isang freshman ay nakapaglabas ng ginintoang sinag. Nagalit ang mga senior bully at bumaba si Sunrong mula sa rooftop upang harapin sila. Nagpa siya ang mga bully na tumakas at nangakong palaging poprotektahan ni Sunrong ang lalaki anuman ang sitwasyon. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang bigyan lang siya ni Wang ng kaunting pera at mahinahong tinanggihan ang kanyang alok. Pagkatapos, ipinaliwanag na ang mga estudyante ay kukuha ng isang mahiwagang pagsusulit sa puwersang espiritual upang magpasya kung aling klase sila tatanggapin, at lahat ay namangha nang makitang ang maalamat na si ang nagbibigay ng paliwanag. Sinabi niya na ang pinakamahuhusay na estudyante ay mapupunta sa elite class at sinabihan niya silang lahat ng good luck. Ang unang estudyante ay ipinadala upang masubukan at lahat ay nagulat nang makita nila ang hari ng demonyo mula 10 taon na ang nakalilipas bilang bahagi ng pagsusulit. Sinabihan ng mga estudyante na huwag mag-alala dahil ang tunay na higanteng Polaka ay talagang naselyuhan sa ilalim ng paaralan at ang kanilang nakikita ay isa lamang sa gisag ng espiritual na puwersa nito. Ang pagsubok ay medyo simple lamang. Dapat ipatawag ng mga estudyante ang lahat ng kanilang puwersa at tamaan ang Polaka sa tuktok ng ulo nito, habang malinaw na nararamdaman ng mataas na Demon King ang lakas ng kapangyarihan ng mga umaatake. Inihanda ng estudyante ang kanyang sarili at tinamaan ang Polaka gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang atake. Gayunpaman, marahas siyang inihagis pa atras at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng lugar. Ang estudyante ay itinuring na may mababang espiritual na puwersa na 404 at tinawag na ordinaryo. Pinagmasdan ni Sunrong ng mabuti at natukoy na ang haring demonyo ay dapat pa ring may puwersa na higit sa 5 digit kahit na ito ay naselyuhan. Ang napakalaking pagkakaiba sa espiritual na puwersa sa pagitan ng estudyante at ng haring demonyo ang malinaw na nagtulak sa kanya na mapatalsik. Ilang estudyante ang natukoy sa ordinaryong klase, at ipinaliwanag ng instructor na ang mga estudyante ngayong taon ay napakahina kumpara noong nakaraang taon dahil umabot sila sa 700 at 800 na puwersang espiritual. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang freshman ngayong taon nang hindi mapa-address ng marahas tulad ng iba ang isang estudyanteng nagngangalang Chen at umabot sa 738 na puwersang espiritual, kaya napabilang siya sa elite class. Nagkaroon ng iba't ibang grado ang mga estudyante pagkatapos, ngunit walang mas mataas sa antas ni Chen. Pagkatapos ay maririnig natin ang iniisip ng demonyong Polaka nang ipaliwanag niya na tumatanggi siyang patuloy na maging punching bag para sa mga estudyante bawat taon. Nakakuha siya ng kaunting kapangyarihan mula sa mga pag-atake ng mga estudyante sa nakalipas na 10 taon at plano niyang basagin ang selyo. Pagkatapos ay tinawag na si Sunrong para sa kanyang pagkakataon para sa pagsusulit at tiwala ang kanyang mga kaklase na makakakuha siya ng magandang marka. Humingi siya ng paumanhin sa Polaka dahil kinailangan nilang atakihin siya gamit ang kanilang maliit na kamao at namangha ang lahat ng siya ang unang nakapagtulak sa hari ng demonyo pabalik gamit ang kanyang pag-atake. Ang kanyang espiritual na puwersa ay maituturing na isang kamangha-manghang 2019, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam nang madaanan siya ni Wang habang papunta ito para sa kanyang pagkakataon. Mas gugustuhin ng ibang mga estudyante na huwag sayangin ang kanilang oras sa panunood sa pinakamahinang estudyante sa buong paaralan. At naisip ni Wang kung paano sapat na ang score na 400 para mapabilang sa ordinaryong klase. Naisip ng hari ng demonyo kung paano niya kakailanganin na sumipsip ng kaunting lakas bago niya mabasag ang selyo, ngunit hindi mapakali nang makilala niya si Wang. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, makikita na madali lang natalo ng hari ng demonyo ang maalamat na si Yi. Gayunpaman, bago pa niya mapatay si Yi, nagulat ang hari ng demonyo nang makitang may dumating na batang lalaki para isakripisyo ang sarili niyang buhay. Hindi yun ang nangyari, dahil sinipa ng bata ang demonyo at ipinaliwanag na ayaw niya lang na maistorbo habang kumakain ng malutong na pansit. Malinaw na ngayon na si Wang talaga ang tumalo sa hari ng demonyo noong bata pa siya, at naghahanda na siya para sa kanyang pag-atake. Nagpa siya si Wang na limitahan ang kanyang lakas sa pinakamababa at susubukan niyang magkunwari na talagang binibigay niya ang lahat. Isang battle cry ang pinakawalan niya habang papalapit at napagtanto ng hari ng demonyo na kailangan niyang gumawa ng paraan para maiwasan ang pagkalipol.
Nang malapit nang ilabas ni Wang ang kanyang limitadong pag-atake, isang pagsabog ng enerhiya ang pumigil sa sinuman na makita ang nangyari. Tila natalo ang hari ng demonyo at ang screen ay nagpapakita ng isang nakakabaliw na score sa puwersang espiritual. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na ang Polaka ay nawasak ng pinakamahinang estudyante, ngunit alam ni Wang na hindi man lang niya hinawakan ang nilalang. Isang estudyanteng nagngangalang Haugo ang sigurado na tuluyang pinahina ni Sunrong ang demonyo at tinapos lang ni Wang ang huling bahagi ng kalusugan nito. Nakita ni Wang na nagpanggap lamang ang hari ng demonyo sa sarili nitong kamatayan at naging isang espiritual na katawan upang makatakas. Walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit nagpa siya ang instructor na si Wang ay papasok pa rin sa elite class. Kalaunan ay nakita natin na ang elite class ay tinuturuan ng isang babaeng nagngangalang Miss Pan at ang unang aralin ay tungkol sa pag-summon. Ipinaliwanag niya na ang mga espiritual na katawan ay naruroon sa lahat ng dako at dapat silang lumikha ng isang daanan upang i-summon ang mga ito. Kung mas mataas ang antas ng espiritual na puwersa ng isang tao, mas malaki ang daanan na kanilang malilikha at magreresulta ito sa isang mas malakas na espiritual na halimaw na maisa-summon. Matapos matutunan ng mga pangunahing kaalaman, si Chen ang unang sumubok at sinimulan ang kanyang labis na dramatikong incantation. Inialay niya ang dugo mula sa kanyang mga ugat bilang isang sakripisyo upang ipatawag ang isang banal na dragon, ngunit lahat ay humagalpak sa tawa nang makakuha siya ng isang kulay rosas na wand. Hindi ganoon kagaling si Haugo, at gayon din ang ibang mga estudyante. Gayunpaman, lahat ay namangha, syempre, nang magawa ni Sunrong na ipatawag ang isang maliit na parang alagang espiritu. Sa panlabas, napakamapagkumbaba niya tungkol dito, ngunit sa loob-loob niya ay medyo nadidismaya siya dahil sa kawalan ng sapat na puwersang espiritual para ipatawag ang isang halimaw. Nadismaya si Profesor Pan nang makitang tila hindi naintindihan ni Wang ang aral at inalok na ipaliwanag ito muli sa kanya. Nagpa siya si Wang na ipakita na niya sa kanila, ngunit medyo nag-aalala dahil malinaw niyang nakikita ang lahat ng mga espiritong gumagala at walang paraan para malaman kung sino ang lalabas sa daan ng kanyang malilikha. Ginamit ni Wang ang pinakamaliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan at ginulat ang lahat sa nagresultang pagsabog. Nawala ang alikabok at nakita ni Sunrong sandali na ito nga ang hari ng demonyo. Mabilis na kumilos si Miss Pan, inilunsad ang spirit pet ni Sunrong sa halimaw na naisummon ni Wang at nagsama sila upang bumuo ng ibang halimaw. Nagpa siya ang mga estudyante na palakihin ito bilang isang alagang hayop na pinangalanan itong Froggy 2, at hindi maiwasan ni Miss Pan na maging mausisa tungkol sa tunay na lakas ni Wang. Isang sulyap sa malayong nakaraan ang nagpapakita ng araw na ipinanganak si Wang. Nagulat ang kanyang ama nang may pagsabog na naganap sa operating room at nagsimula siyang matakot sa pinakamasamang mangyayari. Nahirapan ng isang nurse na ipaliwanag ang nangyari, ngunit kalaunan ay isiniwalat na ang kanyang anak ay gumapang palabas ng kanyang ina ng mag-isa. Maya-maya, ipinagdiwang ng mga magulang ni Wang ang pagbili ng isang malaking espada na sinasabi ng ama ni Wang na isang pamumuhunan sa kinabukasan ng kanilang anak dahil sa palagay niya ay si Wang ang The Chosen One. Kinailangang tiisin ni Wang ang maraming kalokohan mula pa noong bata pa siya dahil naririnig niya ang iniisip ng mga tao. Ipinapakita ng isip ng kanyang mga magulang na ang kanyang ama ay talagang gustong bumili ng espada para sa kanyang sarili. At palihim na bumili ang kanyang ina ng peking espada sa halip na isang tunay na espada. Gustong-gusto ng kanyang mga magulang na kunin ni Wang ang espada, ngunit alam niya na kahit ang isang tunay na espadang pumapatay ng dragon ay madudurog dahil sa purong espiritual na puwersa na nasa kanyang mga kamay. Tiyak si Wang na mabubunyag ang kasinungalingan ng kanyang ina, at ang kasunod na away tungkol sa kanilang mga gawi sa paggastos ay haantong sa isang diborsyo. Gusto ni Wang na maiwasan ang resultang ito at ginagamit ang kanyang napakalawak na talino upang isipin ang bawat posibleng resulta sa isang iglap. Natagpuan niya ang tanging solusyon at inihiyan ang kanyang sarili. Gumana ang plano dahil binago ng kanyang mga magulang ang pokus sa paglilinis. Ito ang sandali kung kailan natutunan ni Wang ang kanyang pinakamahalagang aral sa buhay at iyon ay ang ilihim ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Matagumpay niyang nagawang magbalat kayo bilang isang hangal na sanggol ngunit kalaunan ay nabunyag sa edad na 6 nang madali niyang matalo ang higanteng Polaka. Nasaksihan ng kanyang mga magulang ang pangyayari, ngunit natatakot na ang kanilang anak ay maeksperimentuhan, at nagpa siya silang lahat na ilihim ito. Pagkatapos ay gumugugol ang kanyang mga magulang ng hindi mabilang na oras sa kanilang buhay sa paghahanap ng mga paraan upang mapigilan ang espiritual na puwersa ni Wang. Ang gawaing ito ay lalong naging mahirap dahil si Wang ay isang teenager na ngayon, at nakikita natin na kahit ang mga solidong kagamitang bakal ay nasisira sa pamamagitan lamang ng pagiging malapit sa kanya. Hindi maintindihan ng kanyang mga magulang kung paano ito nangyayari pa rin kahit may suot siyang amulet na nagpapababa ng puwersa at umiinom ng gininto ang tableta na nagpapababa ng puwersa. Nangako ang kanyang ama na gagawa siya ng mas magandang amulet bago matapos ang taon. At umalis si Wang bilang paghahanda sa isa na namang away ng kanyang mga magulang. Nagtalo ang mag-asawa tungkol sa kung paano hindi pa rin handa ang bagong amulet at kung gaano naging kalaking stress ang kapangyarihan ni Wang sa buong paglaki niya. Nais lamang ng kanyang ina na mamuhay siya ng ordinaryong buhay at nakikita nating nakikinig si Wang. Ang mga problema ng kanyang mga magulang ay lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon na itago ang kanyang malaking sikreto. Nangangahulugan ito na iniiwasan din niya ang mga mararangyang lugar at mga sosyal na pagtitipon. Gayunpaman, palaging nahihirapan si Wang na pigilan ang kanyang pinakadakilang hangarin, ang tuyong pansit.
Isang araw, binibili ng isang lalaki ang lahat ng mga item sa isang tindahan at iniaalok ang mga ito sa lahat ng mga estudyante ng libre hanggat iboboto nila si Sunrong bilang pangulo ng klase. Tumanggi sila dahil ayaw nila sa ideya ng pagbili ng mga boto. Gayunpaman, dumating si Sunrong at ginamit ang kanyang napakalakas na alindog upang kumbansihin sila. Gayunpaman, hindi nalinlang si Chen, at tumanggi, na ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng patas at makatarungang halalan. Pero nag-alok si Wang na bigyan siya ng 5 boto kapalit ng 5 pakete ng tuyong pansit. Pumayag si Sunrong sa kasunduan at nagsimulang magtaka kung bakit labag sa opinyon ng lahat si Wang para lang tulungan siya. Kaunting dagdag na alindog mula kay Sunrong, kasama ang halimbawa ni Wang, ang nagpahintulot sa lahat ng estudyante na sumang-ayon sa kasunduan. Patuloy na tumutol si Chen, ngunit binigyan siya ni Sunrong ng inumin. At nagulat ang kanyang gwardya nang makitang malapit na siyang gumamit ng isang kakayahan. Ito ay tinatawag na sining ng pang-aakit na nagagawa niyang gamitin sa lahat ng mga freshmen at kinikilala si Wang sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng pagkakataong gamitin ito sa kanila. Di nagtagal, hinanap siya ni Sunrong, ngunit umalis na ito. At ibinigay sa kanya ng kanyang gwardya ang gininto ang tableta na iniwan ni Wang para sa kanya. Sa katunayan, 1 boto lang ang maibibigay ni Wang, ngunit kumuha pa rin siya ng 5 pakete ng tuyong pansit, kaya iniwan niya sa kanya ang tableta na lagi niyang pinipilit inumin. Sa klase, nagpa siya ang instructor na turuan sila tungkol sa isang spell na tinatawag na sining ng pang-aakit. Ito ay isang spell na ipinamana ilang taon na ang nakalilipas at ginagamit upang kontrolin ang isip ng mga tao. Gayunpaman, ang tagapagsalita ay maaari lamang gumamit ng spell sa isang taong tumanggap ng regalo mula sa kanila. Pagkatapos ng isang maikling spell, isang force field ang malilikha. Sino man sa field na tumanggap ng regalo ng tagapagsalita ay makakatanggap ng simbolo sa itaas ng kanilang ulo at mapapasailalim sa spell. Bukod pa rito, sinabi ng instructor na tanging ang mga lalaking may dakilang kapangyarihan lamang ang maaaring direktang basagin o alisin ang spell. Napagtanto na ngayon ni Wang kung bakit ibinigay ni Sunrong ang mga regalo sa tindahan at natuwa siya na ibinigay nito sa kanya ang tableta bilang kabayaran. Nakita niya itong nakatitig sa kanya at nagsimulang isipin na may nararamdaman si Wang para sa kanya. Nakita niya itong nakatitig sa kanya at naisip niyang sinusubukan pa rin ni Sunrong na gamitin ang spell sa kanya, na nagpaalala kay Wang na baka hindi ibinigay sa kanya ng kanyang gwardya ang tableta. Sinimulan ni Wang na sumenya sa kanya at naisip niya na gusto ni Wang na inumin niya ang tableta. Naisip ni Sunrong na ang pagmamahal niya sa kanya ang nagtulak sa kanya na bigyan siya ng tableta na nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan at gusto lang niyang tulungan siyang maging presidente ng klase. Sinusubukan lang sana ni Wang na pasalamatan siya para sa masarap na tuyong pansit, at kinilabutan nang makitang kinain niya ang tabletang nagpapababa ng puwersa. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag ng instructor na ang kakulangan ng espiritual na puwersa ay magtatapos din sa spell, at nanghina si Sunrong dahil ang makapangyarihang tableta ay lubos na nagpababa ng kanyang lakas. Pagkatapos ay tinawag ng instructor si Sunrong sa harap ng klase upang masubukan niyang ipakita ang spell, ngunit natisod siya sa kanyang mahinang estado. Maingat na iniligtas siya ni Wang at tinawag upang subukan ang isang demonstrasyon sa halip. Sinabi niya ang incantation, na lumikha ng force field, at natuwa ang instructor na makitang may isang taong talagang nagbigay pansin sa kanyang aralin. Di nagtagal ay ginanap ang halalan para sa presidente ng klase, at natuto si Sunrong ng isang mahalagang aral nang i-anunsyo si Chen na panalo. Isiniwalat ng instructor sa telepono na syempre alam niyang nasa ilalim ng spell ang mga estudyante at namangha kung paano ito madaling nabasag ni Wang. Hindi pa niya iyon nakita noon at namangha rin siya sa kung gaano kabilis na na-master ni Wang ang sining ng pang-aakit. Nang gabing iyon, hindi maintindihan ni Sunrong kung bakit gustong saktan siya ni Wang kahit napakarami niyang nagawa para tulungan siya. Galit siya kung paano niya ito hindi maalis sa isip, at nakita natin na ang simbolo ng pang-aakit na spell ay lumitaw sa ibabaw niya. Kinabukasan, naghanda ang mga estudyante para sa isang klase tungkol sa pagre-refine ng tableta at pinaghambing ang mga furnace na kanilang gagamitin para dito. Ang ilan ay pinakabagong teknolohiya at ang ilan ay mga peke lamang. Dumating si Chen upang ibunyag na plano niyang gumamit ng isang cauldron na naipasa sa kanyang pamilya at iniisip kung paano niya mapapabilib si Sunrong. Pagkatapos ay dumarating siya nang hindi pinapansin si Chen at tinatawag si Wang. Napagtanto ni Wang na hindi niya sinasadyang inilagay ang pang-aakit na spell sa kanya. Ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol niya ang mayaman at napakasikat na si Sunrong, ngunit sinira niya ang spell at umalis. Sinabi ni Miss Pa na madali lang ang proseso ng paggawa ng mga tableta, ngunit nang magsimula ang klase, napatunayang medyo mahirap ito. Halos hindi masundan ng mga estudyante ang kanyang mga tagubilin, ngunit tiwala si Haugo na magtatagumpay siya dahil ang pagre-refine ng mga tableta ang kanyang espesyalidad. Ikinalungkot niya kung paano si Sunrong ay isang taong may alam sa lahat at nagulat nang makitang dinala nito ang industrial refining machine ng kanyang pamilya sa klase. Mas nakakagulat pa ay kung paano ginagamit ni Wang ang microwave bilang kanyang pinagmumula ng init. Inilantad ni Haugo ang kanyang eleganteng antique furnace at itinuro ni Froggy kung paano ito isang espiritong nilalang, ngunit sinabihan siya ni Wang na tumahimik. Isang pagsabog ang nagpapakita na si Chen ay walang sapat na pasensya para magtagumpay at tumakbo palayo sa pagkadismaya. Ang kanilang mga proyekto ay iniwan upang magtapos sa loob ng 7 oras at nakita natin na ang hari ng demonyo ay nagutom dahil matagal na siyang hindi nakakain ng espiritual na alagang hayop.
Plano niyang simulan ang pag-iipon ng lakas upang bumalik sa kanyang dating sarili. Ngunit inaasahan ni Wang na susubukan ni Froggy ang isang bagay na tulad nito. Inakala ni Froggy na natakasan niya si Wang, ngunit pinagbayaran niya ito matapos malaman na mali siya. Hindi tumigil si Chen sa pagtakbo, at nakita natin na kaninang umaga, nagmakaawa siya sa kanyang ama na payagan siyang gamitin ang cauldron. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ito ay kayamanan ng kanilang pamilya sa loob ng ilang henerasyon at pinayagan siyang kunin ito, ngunit nagbabala na huwag siyang magdulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Sinubukan lamang ni Chen na tumakas mula sa kanyang kawalan ng pag-asa, ngunit napagod siya at nagsimulang maghalusinasyon. Naging negatibo ang kanyang mga iniisip nang hindi siya pinansin ni Sonrong at nagduda kung mayroon ba siyang kakayahan para maging presidente ng paaralan. Muli siyang tinanggihan ni Sonrong at iyon ang naging huling mitya nang siya ay lumunin ng isang mind devil. Malapit, nahuli si Wang na lumalabas ng banyo dala ang furnace ni Haugo at ipinaliwanag na nilagay ito ni Froggy sa kanyang bibig kaya nililinis lang niya ito. Hindi naniwala si Haugo sa kwento at ang maliit na furnace ay hindi gaanong nakapagpatibay sa kwento ni Wang. Nagpakawala siya ng isang atake na madaling naiwasan ni Wang at napunta ito kay Chen na sinapian. Naghanda si Wang na linisin siya mula sa mahinang pagsapi, ngunit naputol nang sabihin ni Haugo na walang dapat makaalam sa kanilang ginawa. Ipinaliwanag niya na ang likidong ginawa niya ay para lamang ipahid sa labas at nagdudulot lamang ng ilang maliliit na pantal. Sinabi ni Haugo na nakain ito ni Chen at malamang na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Alam ni Wang na hindi naman talaga ito ganoon kalala, ngunit casual na tinanggap niya ang alok ni Haugo na kalimutan ang pagkuha niya ng cauldron kapalit ng pagtulong kay Haugo na gumawa ng antidote. Pagkatapos ng kaunting trabaho, ang natitira na lang gawin ay maghintay ng 4 na oras hanggang sa maging handa ang antidote, ngunit napagtanto ni Haugo na babalik na ang lahat. Sinubukan ni Froggy na palihim na lumapit at kainin ang cauldron, ngunit napigilan siya. Napagtanto ni Haugo na mas bumilis ang proseso kaysa sa normal, at pinilit nila si Froggy na gamitin muli ang kanyang kakayahan. Muling bumilis ang proseso ng pag-init, at ipinaliwanag ni Froggy na ang kanyang espiritual na puwersa ay ang kakayahang pabilisin at baligtarin ang mga takdang panahon. Naisip ni Froggy na dahil dito ay nakamit niya ang kanilang respeto, ngunit nagulat siya nang makitang plano pala nilang gamitin ang kanyang kakayahan para sa kanilang sariling mga layunin. Nagpasya rin si Haugo na gamitin si Froggy bilang test subject para sa antidote at itinuring itong isang tagumpay. Ininom ni Chen ang antidote, ngunit naubusan na sila ng oras dahil aabutin pa ng katapusan ng araw bago ito gumana at pabalik na ang lahat. Pinakalma ni Wang si Haugo at nagpasya siyang magtiwala kay Wang para malutas ang problema. Hindi gumana ang pagtatangka ni Haugo na pigilan ang lahat, ngunit sa kabutihang palad ay tila na itago ni Wang ang katawan ni Chen. Sinimulan ni Miss Pa na suriin ang mga proyekto ng mga estudyante at naghanda si Haugo para sa pinakamasama dahil walang laman ang kanyang cauldron. Nagulat siya nang maglabas si Miss Pa ng isang perpektong gintong tableta at napagtanto ni Haugo na ang kanyang tunay na kaibigan na si Wang ay tiyak na naglagay ng sarili niyang tableta doon. Pagkatapos ay nag-alala siya dahil nangangahulugan ito na walang laman ang microwave ni Wang, ngunit nagulat siya nang may mailabas si Miss Pan. Natuklasan ni Haugo na kinuha ni Wang ang nasunog na tableta ni Chen para palitan ang sarili niyang tableta na inilagay ni Wang sa cauldron ni Haugo. Natigilan si Haugo nang makita ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Wang para sa kanya, ngunit nabunyag sa atin na lahat ng kanyang palagay ay ganap na mali. Ang tableta mula sa cauldron ni Haugo ay hindi talaga natanggal at nagawa lamang itong tapusin ng normal sa buong araw. Tungkol naman sa proyekto ni Wang, nabigo ang microwave na gumawa ng tableta. Kalaunan ay nagising si Chen at ipinaliwanag ni Haugo na nagawa nilang ayusin ang kanyang cauldron, na lubos niyang pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang kwento habang katatapos lang ng mga klase. Lumapit si Sonrong sa kanyang biktima, at ang kanyang pakay ay walang kamalay-malay. Sa labas, nakita natin na siya ay pinagmamasdan ng mabuti ng ilang taong nakamaskara. Diretso si Sonrong sa paghiling kay Wang para sa isang date kaya't nabigla siya at nakita natin na kinumpirma ng mga lalaking nakamaskara na si Sonrong ang kanilang pakay. Ang isa ay inutusang barilin siya ngunit pinigilan siya ng isang kakaibang puwersa. Dahil walang tugon mula kay Wang, desperadong hiniling ni Sonrong na makipag-date siya sa kanya at ang iba pang mga lalaki ay nagselos. Gusto lang ni Wang na mamuhay ng mapayapa at nakahinga nang ipatawag siya sa opisina ng punong guro. Malinaw sa mga kriminal na may isang malakas na tao sa campus at sinabihan silang umatras. Sumagot si Wang sa isa pang estudyante, ngunit narinig ni Sonrong at nagkamali sa pag-aakalang tinanggap niya ang kahilingan nito para sa isang date. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang date sa social media, at nahirapan ang mga estudyante na maniwala na ang pinakasikat at mayamang babae sa paaralan ay makikipag-date sa pinakamahina. Dumating si Wang sa opisina ng propesor at ipinakilala sa maalamat na si Master Yi, na nagligtas sa mundo ilang taon na ang nakalilipas. Nang maiwan silang mag-isa, isiniwalat ni Yi na naaalala niya si Wang noong bata pa siya 10 taon na ang nakalilipas, at kung paano siya talaga ang tumalo sa 1,000 taong gulang na hari ng demonyo sa isang sipa lamang. Binigyan ng kredito si Yi ng araw na iyon, ngunit tinawag niya si Wang na tunay na master at ipinaliwanag na hinahanap niya ito mula pa noong araw na iyon sa pag-asang sanayin siya ni Wang. Gayunpaman, hindi interesado si Wang, at gumamit ng isang pamamaraan na tinatawag niyang trick of forgetting.
Sa 100% na kapasidad, ang kakayahang ito ay magpapakalimot sa isang tao ng isang pangyayari, ngunit mayroon din itong pagkakataon na ilagay sila sa isang vegetative state. Dahil dito, 50% lamang ng kakayahan ang ginamit niya, at pagkatapos, nakita natin na ipinaalam sa kanya ni Froggy ang tungkol sa mga assassin. Kalaunan, binangungot si Wang tungkol sa mga pagsulong ni Sunrong, ngunit nagulat siya nang makita niya ito sa labas ng kanyang bahay. Ang pinakamahalagang layunin ni Wang sa buhay ay ilihim ang kanyang napakalaking kapangyarihan, at ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na makakasira nito. Umasa siyang ganoon din ang mararamdaman ng kanyang mga magulang, ngunit sabik silang sumama siya sa date. Sinabihan si Wang ng kanyang ina na huwag siyang kabahan tungkol dito, at nais ng kanyang ama na siguraduhin niyang maipasan niya ang magagandang genetika ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay nakita natin na nahikayat ni Sunrong ang kanyang mga magulang gamit ang kahon ng mamahaling mga nutritional pills na pinaniniwalaan ng ama ni Wang na magpapaganda sa kanyang asawa kaysa dati. Pinilit nila siyang palabasin ng bahay, at nagsimulang umasa si Wang na muling lumitaw ang mga assassin. Sinundan ng mga tabloid ang bagong couple, at nakita natin na inutusan ang mga assassin na gawin din ang pareho. Dinala siya ni Sunrong sa isang malaking amusement park na pagmamay-ari ng kanyang pamilya at pinaalis ang lahat para lamang sa kanilang date. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na umatras at ipinaliwanag na si Wang ang paprotekta sa kanya. Pagkatapos, pinabagsak ng mga assassin ang mga gwardya at narating ng mag-couple ang kanilang unang atraksyon. Tinangka ng assassin na barilin si Sunrong, ngunit ang bala ay kamangha-manghang nasalo ni Wang at pinabalik. Masyadong mabilis ang kanyang paggalaw para makita at inakala ni Sunrong na ang pagpapakita ng kanyang mga ngipin ay isang ngiti na para talaga sa kanya. Ginamit ni Wang ang kanyang panlilinlang ng paglimot at inakala ng assassin na siya ay napatalsik dahil sa pag-urong ng baril. Pagkatapos ay ginugugol ni Wang ang natitirang araw sa pagpigil sa mga pag-atake ng assassin at pagpapakalimot sa lahat. Sa wakas ay nakahanap si Wang ng isang atraksyon na gusto niya dahil sa palagay niya ay maaari na siyang magkaroon ng sandali ng katahimikan. Gayunpaman, sinundan sila ng mga assassin papunta sa Ferris wheel at nakita natin na naghahanda si para sa gulo. Naghanda na si Sunrong ng mga paputok ng maaga, ngunit iyon ay nakaagaw lamang ng atensyon ni Wang mula sa paparating na panganib. Hinostage sila ng mga assassin, ngunit naisip ni Wang kung gaano siya nagpapasalamat na mayroon ng kaunting katahimikan. Pinaamin sila ni Sunrong na bahagi sila ng Shadow Faction at dapat silang sabihan na manahimik. Nakita natin na nagsimulang dumating ang Hero Squad ni at sinubukan ni Sunrong na protektahan si Wang. Ipinaliwanag ni Sunrong na siya ang kanilang hinahanap at nagmakaawa na pakawalan nila ang inosenteng si Wang. Ngunit lalong naging mainipin si Wang sa mga assassin at gumamit ng kahit kaunting kilos ng kamay para paliparin ang mga kriminal. Natalo niya sila habang halos hindi gumagalaw sa pamamagitan ng paggamit ng isang pag-atake na tinatawag na Mercy of Buddha at nanood si Inang may pagkamangha. Hindi rin makapaniwala si Sunrong at ginawa ni Wang na mangako ito na ang insidente ay magiging sikreto nila. Pumayag siya at nabunyag sa atin na ito rin ang unang pagkakataon sa buhay ni Wang na ginamit niya ang 100% na trick of promise. Sa ganitong paraan, ang mga alaala ng araw na iyon ay maitatala sa kanyang isipan bilang isang lihim at hindi na kailangang burahin. Sa ibang lugar, ang pinuno ng Shadow Faction ay nagalit na binigo nila ang isa sa kanilang mga kliyente dahil nabigo silang patayin si Sunrong. Ipinapalagay ng kanyang mga nasasakupan na si Sunrong ay may isang makapangyarihang tao na nagpoprotekta sa kanya. Hindi hahayaan ng babae na sirain ni Sunrong ang 100% na rate ng tagumpay ng kanilang grupo at naglabas ng isang shadow kill order. Medyo nag-aalangan sila, ngunit hiniling niya ito sa kanila. Sa paaralan, isang robotic bug na kayang sukatin ang halaga ng puwersa ng mga tao ang sumunod kay Sunrong. Dahil sa power-reducing amulet ni Wang at power-suppressing pills, iniulat ng bug na hindi siya isang banta. Gusto ng mga lalaki sa paaralan ng mga detalye ng kanyang date, at nakita natin na mas lalong nahuhumaling si Sunrong kay Wang ngayon. Siya ay patuloy na susubaybayan ng paaralan matapos siyang matarget, ngunit sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa anumang assassin. Natuwa si Wang na makita na gumagana ang kanyang panlilinlang ng pangako, at dumating si Yi upang ibunyag na siya ang nag-asikaso sa mga assassin ng gabing iyon. Pagkatapos ay nakita natin na pagkatapos ng insidente, nabanggit niya kung gaano kahanga-hanga ang pag-atake ng kanyang master na si Wang, at binago ni Wang ang memorya ni Yi para isipin nitong natalo niya ang mga assassin. Narinig ng Shadow Faction ang kanilang pag-uusap at ngayon ay iniisip na siya ang may pananagutan sa pagbigo sa kanilang plano. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yi na ang Shadow Faction ay naglagay ng Shadow Kill Order kay Sunrong, ngunit nakapaghanda na siya ng plano para protektahan ito. Sa tulong ng kanyang ama, naglagay siya ng ilang gwardya sa loob at labas ng paaralan. Bukod pa rito, mananatili ang babae sa opisina ng propesor kung saan naglagay siya ng protective force field. Ang mataas na seguridad na nakapalibot sa silid na iyon ay lalong ipinakita sa isang kawawang inosenteng langaw, nang ipaliwanag niya na inimbitahan niya ang 7-star squad. Gayunpaman, hindi magpapapigil ang Shadow Faction, at isa sa kanila ang nagawang makapasok. Siya ay isang master assassin na nagngangalang Shu Feng, at madali niyang nahawakan ang mga napakatibay na gwardya sa labas ng paaralan. Tumawag si Shu Feng ng mga reinforcement at nakita na siya ay natuklasan. Nangako si Professor Zook ang napoprotektahan niya ang mga estudyante gamit ang kanyang buhay, ngunit masyadong abala sila sa social media para magmalasakit. Tila pinag-uusapan ng lahat ang pakikipag-date ni Sunrong kay Wang.
Hindi rin dapat baliwalain, sinubukan din ni Profesor Sukang na makisali sa mensahe. Tiwala ang mga gwardya sa loob ng paaralan sa kanilang mga kakayahan dahil mas mataas ang kanilang antas kaysa sa mga nasa labas. Gayunpaman, isang asasin na dalubhasa sa mga lason na nagngangalang Shuying ang dumating upang agad silang talunin. Iniwan ni Shuying ang iba pang mga gwardya kay Shu Feng, ngunit kailangan niyang mabilis na umiwas sa isang nakamamatay na atake, at nakita natin na nagmula ito kay Zukang. Nakita ng boss ng Shadow Faction na 5 tao na lang ang natitira sa silid, at ipinaliwanag ng pinuno ng mga asasin na nagngangalang Shu Jian na handa na siyang umatake. Naitago ni Shu Jian ang kanyang pag-iral, at gumamit siya ng isang mahiwagang martilyo na may napakalaking kapangyarihan. Matagal na siyang nag-iipon ng kapangyarihan sa buong panahon na ito at plano niyang magpakawalan ng isang hindi mapipigilang atake na wawasak sa selyo ni Yi. Doon, natuklasan ni Wang na nakakuha siya ng premyo matapos makakolekta ng ilang tuyong pansit, at malapit na itong ibigay sa kanya ng isang drone. Nagtipon ng lahat upang panoorin ang laban ni Profesor Sukang at nakita nilang talagang kahanga-hanga siya. Ipinakita ni Shuying ang matinding kontrol sa kanyang armas, ngunit si Zukang ay ganap na walang pakialam at kinutya ang Shadow Faction dahil sa paggamit ng mga larwang natagpuan nila online bilang mga armas. Sinabihan si Wang na malapit na ang kanyang package, at napigilan ang pagtatangka ni Shuying na tumakas nang kukunin ni Wang ang kanyang package. Pinakawalan siya ni Ying dahil hindi si Wang ang target. Nabihag si Zuying, ngunit naalis na ni Shu Feng ang iba pang mga gwardya sa labas. Sinubukan niyang kaibiganin ang kaibig-ibig na si Froggy, ngunit mabilis niyang napagtanto na naubos na pala ng alagang hayop ang kanyang espiritual na puwersa. Nakabalik si Froggy sa isang mas malaking estado at natalo ang matanda at mahina na si Shu Feng. Ang pinuno ng mga asasin na lang ang natitira, ngunit ganap niyang itinago ang lahat ng ebidensya ng kanyang pag-iral at determinado na tapusin ang pag-iipon ng kapangyarihan. Gayunpaman, lumitaw si Wang at nagsalita ng isang bagay na nagpaisip kay Shu Jian na natagpuan na siya. Nakuha ni Wang ang kanyang premyo, at naalala ni Shu Jian na imposibleng matagpuan siya. Ipinaliwanag ni Wang na natagpuan na niya talaga siya at nabigo ang mga plano ng kanyang grupo para sa pagpatay. Galit na galit si Shu Jian dahil walang sino man ang nakakakita sa kanyang kakayahan. Sa kanyang galit, tuluyan niyang tinalikuran ang misyon at nagpas siyang ilabas ang kapangyarihang iniimbak niya ng ilang oras sa kanyang bagong target. Gayunpaman, walang nagawa ang matinding pag-atake kay Wang, at hindi maintindihan ni Shu Jian kung paano natitiis ng isang taong may kaunting espiritual na puwersa ang kanyang pag-atake. Dumating si Yi upang ipahayag ang kanyang pagkamangha, ngunit muling binago ni Wang ang kanyang memorya kaya iniisip ni Yi na natalo niya ang asasin. Dumating ang mga estudyante upang ipagdiwang ang tagumpay ni Yi, ngunit ang tanging nasabi niya ay pagsisisi sa pagiging huli at hindi niya nailigtas si Wang. Kalaunan, nakita natin na si Wang ay nakasiklib na ngayon mula sa paaralan. Dahil isa siyang low-profile na bayani, kinailangan niyang magpanggap na nasugatan noong pag-atake sa paaralan, at hindi maiwasan ni Sunrong na mag-alala. Ginamit niya ang mga mapagkukunan ng kanyang pamilya upang tipunin ang pinakamahuhusay na eksperto sa medisina, at nilikha nila ang makabagong healing pod. Automatikong binubuhusan siya ng mahahalagang gamot bawat oras, at dumating ang kanyang ina, na nadismaya nang makitang nagpapanggap pa rin siyang nasugatan. 10 araw na ang nakalipas, at inutusan niya itong bumalik sa paaralan sa loob ng ilang araw. Dumating ang kanyang mga kaklase na may dalang mga regalo at isang nakakainis na parrot. Nagbiro sila tungkol sa pagkakahawig ng ibon kay Wang, ngunit hindi ito natuwa. Nais gamitin ni Sunrong ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang relasyon sa ina ng lalaking mahal niya at isiniwalat na nagdala ito ng mas maraming regalo kabilang ang gamot upang matulungan si Wang. Hiniling ng kanyang ina na aliwin ni Wang ang kanyang mga kaibigan at tiyaking pahalagahan lalo na si Sunrong. Patuloy na nagpahayag ng pagmamalasakit si Sunrong para kay Wang at tiniyak niya rito na mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon. Medyo tinatanggap na siya ni Wang matapos makita kung gaano ito nag-aalala para sa kanya, ngunit kinabahan siya nang maghanda itong magturok ng kaunting chicken blood tonic sa kanya. Ipinaliwanag ni Chen na kailangan ng kanilang propesor na kumuha siya ng spiritual force test tulad ng lahat, ngunit nais muna ni Sunrong na bigyan siya ng iniksyon. Plano rin niyang magsagawa ng spiritual force infusion, ngunit nagpa siya si Wang na ibunyag na siya ay ganap ng gumaling. Naghintay ang kanyang mga kaklase na gawin ang pagsusulit ng magkasama, at si Chen ang nauna. Ipinakita niya kung paano sila dapat lumikha ng isang globo at ang diametro nito ang magtatakda ng kanilang halaga ng puwersa. Si Chen ay nasukat na humigit kumulang 600 at ipinaliwanag niya na ito ay naiiba sa nasa entrance exam. Ito ay dahil sinusukat ng bagong pagsusulit ang puwersang espiritual na maaaring malikha ng isang tao sa labas ng kanilang katawan at talagang nangangailangan ito ng kaunting pagsasanay upang makamit ang mas mahusay na mga resulta. Maraming mga estudyante sa buong bansa ang nagsisikap na makamit ang mga resulta na ganap na hindi pinapansin ni Wang, at pinanood natin habang ang grupo ay nakatanggap ng ilang medyo mataas na marka. Ang unang estudyante ay halos umabot sa halagang 2,000 at ang susunod ay nakakuha ng nakakatakot na mataas na marka na 4,379. Ang pangalan niya ay Tong at ang kanyang mga resulta ay naglagay sa kanya sa unang pwesto sa leaderboard. Nagdiriwang ang kanyang grupo dahil tiyak na sinira nito ang record ng maalamat na si at tiwala silang ang kanilang pangkat sa paaralan ay magiging pinakamataas. Napakababa ng marka ni Haugo at dapat siyang pakalmayan nang gusto niyang wakasan ang kanyang buhay dahil sa kahihiyan.
Gusto ni Sunrong na laktawan ang pagsusulit at natatakot na baka makagawa siya ng labis na pinsala, ngunit hinikayat siya ng mga lalaki dahil tinatansya nila na ang kanyang sphere ay hindi magiging ganoon kalaki batay sa kanyang marka sa entrance exam. Niyanig ng kapangyarihan ni Sunrong ang bahay at ang kanyang halaga ay 4,015 na naglagay sa kanya sa pangalawang pwesto. Ito ay nagpahanga sa lahat at naghanda si Wang para sa kanyang pagkakataon. Nag-aalala si Sunrong para sa kanyang kalusugan dahil tila nag-aalangan siya, ngunit ang totoo ay iniisip niya kung paano niya dapat mabawasan ng malaki ang kanyang lakas. Sinubukan ni Wang na limitahan ang kanyang espiritual na puwersa hanggat maaari, ngunit nakita niyang sobra pa rin ito. Dahil sa puwersa, nasira ang wristband, ngunit nag-aalala siya na baka mabunyag ng sphere na kanyang nilikha ang kanyang sikreto. Ipinapakita ng leaderboard na null ang mga resulta ni Wang, at nang hanapin ng kanyang mga kaklase ang kanyang sphere, nakita natin na kinailangan itong itago ni Wang sa kalawakan. Ipinapalagay ng lahat na ang null ay nangangahulugang masyadong mababa ang kanyang puwersa para masukat, ngunit kahit papaano ay napunta pa rin siya sa tuktok ng leaderboard. Sinubukan ni Wang na ipagpalagay na isang system error ito, ngunit hiniling ng kanyang mga kaibigan na aminin niya na siya ang pinakamalakas na estudyante sa bansa. Hindi siya sigurado kung paano sasagot, ngunit sa kabutihang palad ay nagbibiro lang sila. Kalaunan, hiniling ni Wang kay Haugo na gamitin ang kanyang pambihirang kasanayan bilang isang hacker upang ihak ang ranking system. Medyo kakaiba ang proseso, at kinumpirma ni Haugo na ang talagang gusto ni Wang ay itakda ang kanyang score sa 175. Iniimbestigahan ng mga estudyante mula sa Faction 59 ang score ni Wang, ngunit hindi nila mahanap ang resulta at nagulat sila nang makitang nangangahulugan ito na ang kanyang kapangyarihan ay malamang na kumalat. Nabigo na makapasok si Haugo, ngunit nakapasok lang si Wang sa pamamagitan ng pag-type ng 8 bituin, at napansin ng batang babae mula sa Faction 59 ang isa pang hacker. Napagtanto niya na ang isa pang hacker ay clumsy at malapit nang magpatunog ng alarma. Nakita natin na natagpuan ni Haugo ang pangalan ng arroganting sitong sa pangalawang pwesto at plano niyang turuan ito ng leksyon. Gayunpaman, na-trigger niya ang alarma, at nagmadaling lumabas ang dalawang hacker. Ipinaliwanag ni Haugo na hindi niya nabago ang score ni Wang, ngunit nagawa niyang palitan ang pangalan nitong ng pangalan ng kanyang mga magulang, na Birdie. Dumating ang iba pang mga estudyante ng Faction 59 at inakala na pinalitan nitong ang sarili niyang pangalan sa scoreboard dahil sa kahihiyan dahil sa pagkatalo sa isang walang kwentang tao. Ipinaliwanag ng batang babae na magkakaroon ng kompetisyon sa susunod na buwan at umaasa na makikilala nila ang estudyante sa unang pwesto. Ginagarantiyahan nitong na mahahanap nila siya at nangako na patutunayan sa kanya na nararapat siya sa unang pwesto. Nagpapatuloy ang kwento matapos mailabas ang mga final na resulta ng pagsusulit sa National Senior Face Cultivation School Power Show. Nagulat si Miss Pa nang makita si Wang sa tuktok ng listahan dahil isa siyang hindi gaanong napapansin at mas mababa sa karaniwang estudyante. Hindi nasukat ng maayos ang kapangyarihan ni Wang, kaya walang resulta. Ngunit nangangahulugan pa rin ito na ang kanilang paaralan ngayon ay may 2 estudyante na nasa top 10. Dahil sa mataas na ranggo, ang kanilang kalaban ay ang makapangyarihang District 59, na natalo na nila sa lahat ng kompetisyon noon. Ang tanging pagkakataon na hindi natalo ang kanilang paaralan ay noong nagawa ng henyong si Ina magtabla. Gayunpaman, sigurado si Ina ang paparating na torneo na ito ay magiging mas kawili-wili kaysa sa nakaraan. Papalapit na ang torneo ng espada at ipinakita ng mga estudyante ang kanilang pambihirang kasanayan bilang paghahanda. Ang pinakakahanga-hanga sa kanila ay ang Pangulo ng District 59, si Tang. Gayunpaman, dahil sa kasanayan ni Haugo sa pag-hack, tinawag siya ng lahat na Tang Birdie, na labis niyang ikinababahala. Pinupuri ni Tang Birdie ang ikatlong ranggo na si Sunrong, na miyembro ng Faction 60 at hangad ang kanyang swerte sa torneo. Nahirapan si Tang na maging kalmado nang tanungin tungkol sa unang ranggo na si Wang at bigla na lang siyang umalis. Sa kabilang banda, nagulat si Miss Pan nang marinig na ang kanilang paaralan, ang District 60, ay magpapadala lamang ng mga freshmen sa senior tournament. Wala sa kanilang mga senior ang sapat na malakas at si Sunrong talaga ang tanging natatanging estudyante nila sa paaralan. Tiwala si sa pagtuturo ni Miss Pan sa freshman, ngunit nagdalawang isip siya nang ibunyag niya ang kanyang mga bagong pagtuturo. Muli siyang nagulat nang ibunyag nito na ang ika-5 miyembro na ipapadala ng paaralan ay si Froggy, na ginamitan niya ng transformation spell. Gayunpaman, ang nagresultang tao ay kakilakilabot, at ipinaliwanag niya na ang pagpapadala ng mga spiritual beast ay hindi naman labag sa batas. Pinakuha nila si Froggy ng spiritual force test at palihim niyang ipinangako na aalisin ang selyo ng hari ng demonyo kung makakarating siya sa halagang 5,000. Ginawa niya ito at nakakahiyang ibinaba nito si Tang Birdie sa isa pang antas. Nang gabing iyon, nagpahinga ang mga estudyante ng District 60 pagkatapos ng klase nang magsimula si Zukang ng isang group chat sa 5 napiling kalahok upang ipahayag na sila ay napili. Nagulat silang lahat nang pinarangalan siya ng mapagmalaking ama ni Chen gamit ang isang spirit sword na ginawa niya mismo noong ipinanganak si Chen. Ipinahayag nilang lahat ang kanilang pananabik sa group chat, ngunit nanatiling tahimik si Wang. Pagkatapos ay ipinapakita ni Haugo ang spirit sword na ginawa niya gamit ang mga ngipin ng isang devil tiger 8 taon na ang nakalilipas. Namangha si Zukang nang makitang mayroon ng mga spiritual sword ang mga freshmen, at ang susunod ay si Sunrong. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon at ipinakita ang kanyang spiritual sword na tinatawag na Ocean.
Ito ay isang pambihirang sandata, at ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay gumawa ng 12 iba pa kung sakaling masira ang kanya. Itinuro na si Froggy ay isang aso at malamang na walang spiritual sword, ngunit mali sila. Ipinaliwanag ni Zukang na ang paggawa ng isang espiritu mula sa isang spirit sword ay nangangailangan ng maraming pasensya. Ang pagkamit ng isang matibay na espiritu mula sa isang magulong espiritu ay mahirap at sa una ay magaan yung isang maliit na halimaw. Kalaunan ay lalago at magbabago ito kasama ang ilan sa mga pinakamalakas na gumagamit ng spiritual force na may mga sword spirit na nagkakaroon ng kakayahang mag-isip. Gusto ng mga estudyante na matuto ng higit pa tungkol sa umuusbong na mga espiritu ng espada, ngunit ipinaliwanag ni Zukang na ang mga araling iyon ay itinuturo sa mas advanced na mga klase at kailangan muna nilang tumuon sa paggawa ng kanilang mga espiritu. Si Wang na lang ang hindi pa nagpapakita ng kanyang espada, at nang tanungin siya kung mayroon siya nito, sumagot lang siya ng oo. Sa isa pang pagkakataon, ipinaliwanag ni Tang sa kanyang instructor na kakailanganin nilang gamitin ang pinakamapanganib na sandata ng kanilang paaralan. Tinalikuran na ni Tang ang anumang pag-aalala sa mga kahihinatnan ng pagsali sa kanila ng taong ito sa paligsahan at ipinaliwanag na hindi nila hahayaang matalo laban sa Faction 60. Pinayagan niya ito at ipinaliwanag na sa paggamit ng kapangyarihan ng lalaking iyon, walang pagkakataong manalo ang Faction 60. Sa isa pang pagkakataon, ang lalaking nabanggit nila na nagngangalang Bufeng ay naglabas ng lahat ng kanyang pagkadismaya sa isang grupo ng mga estudyante. Napansin niyang kakaiba na hiniling sa kanya na sumali sa paligsahan. Ngunit naintriga si Bufeng at nagpahayag ng pananabik na makilala ang taong pumilit sa Faction 59 na humingi ng tulong sa kanya. Dahil sa pananabik ng lahat sa group chat, hindi nila napansin na ayaw talagang sumali ni Wang sa paligsahan. Sigurado si Wang na ang pagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan ay magreresulta sa pagkataranta, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay labis na nasasabik sa paligsahan. Naisip niya kung maaari bang ipakita na lang sa kanila ang kanyang espada, at bumaba para makita ang kanyang mga magulang na nahuhumaling sa mga produktong pangangalaga sa balat. Sa balita, natagpuan at sinalakay ang punong himpilan ng Shadow Faction. Nagbanta ang kanilang pinuno ng distrito na ipagtatanggol niya ang organisasyon hanggang sa huli, ngunit madali siyang nadakip. Dumating ang pangkat ni upang linisin ang mga bagay-bagay, at si mismo ang nagpakita upang magbigay ng isang panayam. Ipinaliwanag niya na ito ang kanyang ikatlong tagumpay laban sa Shadow Faction, at nakita natin na ang kanyang mga panunuya ay hindi gaanong nagustuhan ng pinuno ng Shadow Faction. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Wang na tanungin ang kanyang mga magulang kung saan nila itinago ang kanyang espada at pagkatapos ay tumungo sa attic. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Zukang na humihiling sa kanya na dalhin ang kanyang espada kinabukasan, ngunit hindi niya ito pinansin nang makita natin na nagawa na ni Wang na makagawa ng espiritu mula sa kanyang spirit sword at ito ay isang ganap na batang lalaki. Ibinalik siya ni Wang sa kahon at nakita natin ang kanyang amulet na pumipigil sa kapangyarihan. Kinabukasan, ipinakita ni Wang sa lahat ang kanyang hindi kahangahangang spirit sword na halos isang larwang kahoy lamang. Si Froggy lamang ang nakakaramdam ng tunay na kapangyarihan nito, at naiinggit lang si Chen na sa tingin ni Sunrong ay cute ito. Kailangang manatili ang grupo sa Faction 59 sa loob ng 5 araw, at nagulat si Zukang nang makitang walang dalang bagahe si Wang. Ito ay dahil wala siyang planong pumunta. Sa halip, sinabi niya sa lahat na masama ang pakiramdam niya at palihim na nagplanong magkasakit ng malubha pagdating nila sa Faction 59. May biglang nangyaring apurahan, na nangangahulugang hindi makakasama si Yi sa kanila sa ngayon, at nagpaalam siya sa kanyang master. Naging seryoso siya nang malaman niyang ang apurahang bagay ay ang paghuli sa pinuno ng Shadow Faction. Tumawa ng baliw ang babae habang sinisira ang sarili at nakita natin na ang tunay na pinuno ay nanunood sa malapit. Ipinaliwanag niya na ang bomba ay ginawa para kay Yi at may kapangyarihan itong tunawin ang bawat selula sa paligid nito. Sa tingin niya, si Yi ang sumira sa kanyang mga plano at naniniwala na magagawa na niyang paksain si Sunrong dahil ang mga mahihinang estudyante ay wala ng pag-asa. Sa isang tingin sa loob ng bus, makikita si Wang na nahihirapang pigilan ang kanyang espiritu ng espada na magpakita. Noong isang araw, nakumbinsi ni Wang ang espiritu na magtago magpakailanman sa pamamagitan ng pag-aalok ng malutong na pansit, ngunit tila hindi naaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Malugod na tinanggap ang Faction 60 ng mga miyembro ng Faction 59, at nalaman natin na ang mga guro sa magkabilang panig ay dating matalik na magkaibigan at magkakasama sa kwarto. Gayunpaman, mahigpit na silang magkaribal ngayon, at tinutuya ni Miss Z kung gaano kahirap ang Faction 60, bukod sa pamilya ni Sunrong. Mabilis na itinuro ni Miss Pan kung paano tinanggihan ni Sunrong ang kahilingan ni Miss Z na sumali siya sa Faction 59. Nagdagdag pa si Miss Pan, ipinaliwanag kung paano niya narinig ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ng isa sa mga estudyante ng Faction 59 at sinisisi ito sa mahinang pagtuturo ni Miss Z. Sa dami ng nangyayari, hindi nakahanap si Wang ng magandang pagkakataon para kunwariin ang kanyang sakit. Kasabay ng paggamit ni Miss Z ng isang kakayahang sumusubok sa kanyang force value, ipinakita nito na si Wang ay may spirit force value na 5, at agad niyang sinamantala ang pagkakataon para magpanggap na nasasaktan. Dumating din sa sandaling ito ang pinuno ng Shadow Force, at ipinaliwanag ng Sword Spirit ni Wang na ang kanyang power-suppressing amulet ay nababasag. Nabasag din ito pagkatapos, at pinakawala ng kaunting mapaminsalang kapangyarihan ni Wang.
Nakita at naramdaman ito mula sa milya-milya ang layo, at ipinaliwanag ng Sword Spirit ni Wang na sinubukan niyang balon si Wang kanina, ngunit itinulak lamang siya palayo. Dahil nabasag ang amulet, kailangan ni Wang na uminom ng power suppressing pill bago pa man lumabas ang higit pa sa kanyang kapangyarihan, at siya ay maging hindi matatag. Walang sino man sa paligid ang sigurado sa nangyari at ipinapalagay na ang kakayahan ni Miss Z ang sanhi. Ipinaliwanag ni Tang na hindi niya ito kagagawan at nagtaka kung si Bufeng ba talaga ang may gawa nito, na nagmamasid mula sa malayo. Balik sa pagsabog kanina, nakita natin na ang bomba ay talagang napahinto ni Yi sa tamang oras at nagpa siya ang pinuno ng Shadow Faction na umatras pansamantala dahil mayroon siyang ibang plano. Maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari, ngunit natuwa si Wang na makita na gumagana ang kanyang plano na magpanggap na nasaktan. Gayunpaman, nagsimulang magtaka si Tang kung si Wang ba talaga ang nasa likod ng mapaminsalang spiritual force shock. Sinubukan niyang ipaalala kay Sunrong ang kanilang nakaraang pagkikita, ngunit nagsawa na siya kay Tang nang baliwalain nito ang kanyang mga babala na tumabi. Pumasok ang kalihim ng paaralan na si Bei upang pigilan ang kanyang pag-atake, at nagsimulang tumindi ang tensyon. Ipinaliwanag ni Tang na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaibigan dahil maaalagaan ito ng mabuti, ngunit nagliyab ang katawan ni Wang at nagawa lang ni Miss Z na bendahan ito. Inisip ni Sunrong na si Tang ang may pananagutan at nagmanyobra ng daan patungo sa isang pag-atake kay Tang. Pinigilan siya ni Zukang at ipinaalala sa kanyang mga estudyante na magkakaroon ng sapat na oras para sa pakikipaglaban habang nagaganap ang kompetisyon. Napagtanto ni Tang na si Bufeng ang sanhi at nakahinga siya ng maluwag na kahit isa man lang sa mga kalaban ay wala ng kakayahan. Sa infirmary, nagulat ang mga doktor nang makitang nawala na ang katawan ni Wang sa benda. At sa itaas, nakita natin na ang kanyang sword spirit ay nagtataka kung maayos ba talaga siya. Gumamit si Wang ng kakayahang makatakas, ngunit nagdulot ito ng karagdagang pinsala sa amulet. Kung gagamit pa siya ng spirit force ng ilang beses, sasabog ito at magdudulot ng isang kalamidad na sisira sa mundo. Mabilis na tinawagan ni Wang ang kanyang ama na magdadala ng pamalit na amulet, at pagkatapos ay naghanda na palihim na pumasok sa Faction 59. Dumating ang iba pang mga estudyante sa gymnasium kung saan ipinaliwanag ang mga patakaran para sa sword competition. Mayroong 5 altar na may iba't ibang elemento na nakakalat sa buong mapa. Kapag ang isang espada ay inilagay sa isang altar, ang koponan ng gumagamit ay makakaipon ng mga puntos. At habang mas maraming altar ang ookupahan ng koponan, mas mabilis na tataas ang kanilang score. Sa ibang bahagi, ipinaliwanag ni Wang na naligaw siya at hindi niya magamit ang pamamaraan ng paggabay dahil sa takot na tuluyang masira nito ang amulet. Ngunit sa kabutihang palad, naramdaman ng kanyang espiritu ng espada ang labasan. Itinuro ni Tang kung paano ang Faction 60 ay mayroon na lamang 4 na kalahok, at sinubukan ni Haogo na sabihin ang pareho tungkol sa Faction 59. Mabilis na itinuro ni Tang na ang kanilang ikalimang miyembro ay naroon na noon pa man. Dumating si Bufeng sa nakakagulat na paraan at agad na nalaman ni Haogo kung gaano siya kadelikado. Ipinaliwanag ni Bufeng na kung tatanggapin ni Sunrong ang kanyang bulaklak, lilipat siya ng panig at ipagkakanulo ang Faction 59. Itinuro niya na ang Faction 60 ay nasa malaking kawalan kahit na mayroon pa silang isa pang miyembro, at ang paglipat ng panig ay magbabalanse sa mga koponan. Gusto ni Chen na lumayas siya kay Sunrong, ngunit naitaboy siya ng matinding espiritual na presyon ni Bufeng. Hindi gusto ni Bufeng ang kanyang pag-aatubili. Ang pagtanggi ay nakakainis sa kanya, at inilabas niya ang kanyang mga pagkadismaya sa labis na agresibong si Chen. Walang awang pag-atake, ngunit ang mga mitiing ipinagkaloob kay Chen ng kanyang ama ay hindi magpapahintulot sa kanya na hayaang manaig ang kasamaan. Gayunpaman, nasiyahan si Bufeng na basagin ang kalooban ng mga taong may ganitong uri ng idealista. Tinanggal niya ang braso ni Chen gamit ang surgical precision at itinapon ito sa isang tabi. Gayunpaman, lumitaw si Wang mula sa kung saan, at nasalo ang kanyang kaibigan. Napagtanto ng mga guro ang uri ng kapangyarihang ginagamit ni Bufeng. Gumagamit siya ng negatibong enerhiya na tinatawag na annihilation. Kapag bumangga ang negatibong enerhiya sa isang positibong puwersang espiritual, isang napakalaking espiritual na enerhiya na tinatawag na annihilation ang nalilikha. Nakilala rin ito ni Froggy at naisip kung paano ang kapangyarihan ni Bufeng ay walang-wala kumpara sa negatibong enerhiya na makikita nila kung masira ang amulet ni Wang. Labis na nakakakaba ang sandali, ngunit naglaan ng ilang sandali si Wang upang sagutin ang tawag ng kanyang ama at ipinaliwanag na hindi niya ito maaaring mapuntahan sa ngayon. Nalilito si Bufeng dahil sigurado siyang nawasak niya ang braso ni Chen at nakita natin na talagang nagawa ni Wang na gamitin ang kanyang pamamaraan sa pag-aayos upang maibalik ito agad. Kapalit ng pagliligtas sa kanyang kaibigan, dinala ni Wang ang amulet sa bingit ng pagkasira. Hindi maramdaman ni Bufeng ang anumang espiritual na puwersa mula kay Wang, ngunit na-intrigue siya at naghanda na subukan ang kanyang lakas. Gayunpaman, walang pakialam si Wang, kinuha niya ang bulaklak ni Bufeng at ibinigay ito kay Sunrong. Malapit nang magsimula ang kompetisyon, at nakita natin na natuklasan na ni ang susunod na hakbang ng Shadow Faction. Nagpaiwan si Wang sa iba pang miyembro ng grupo at ipinakita na gusto niyang makakuha ng limited edition crispy noodles na mabibili lamang sa Faction 59. Sinubukan ng nagkukubling boss ng Shadow Faction na magpanggap na isang estudyante, ngunit alam ni Bufeng na nagsisinungaling siya dahil kabisado na niya ang lahat ng magagandang babae sa paaralan.
Ipinaliwanag niya kung gaano siya kadelikado, ngunit nagustuhan iyon ni Bufeng at nangakong tutulong sa anumang plano niya kung magiging kasintahan niya ito. Muli siyang tinanggihan at lumabas ang kanyang madilim na panig nang tawagin niya itong isang matandang babae. Agad niya itong inatake at ipinaliwanag na ang huling taong tumawag sa kanya ay nakahiga sa isang libingan na may damo na mas matangkad kaysa sa kanya. Ang malakas na atake ay lalo lamang nakapagpasigla kay Bufeng, ngunit ang kanyang negatibong enerhiya ay hindi pa rin sapat upang mapahanga siya, at natalo siya ng babae sa pamamagitan lamang ng mga simpleng senyales ng kamay. Sa sandaling iyon, casual na kinuha ni Wang ang kanyang mahalagang malutong na pansit nang mapadpad siya sa pinangyarihan ng laban at nakitang napakalinaw ng intensyon ng babae na atakihin siya. Nagpapatuloy ang kwento matapos mabihag ng pinuno ng Shadow Faction sina Bufeng at Wang. Sila ay itinali ng kanyang immortal na mga lubid na panggapos at iniwan sa ilalim ng pagbabantay ng isang matandang lalaki. Kinutya niya si Wang dahil sa pagiging mahalaga niya kay Sunrong, ngunit walang kaalam-alam na tinatapakan niya ang isang lubhang mapanganib na spiritual force bomb. Kung masira ang amulet ni Wang, ang kanyang negatibong enerhiya ay ilalabas at ang buong mundo ay masisira. Patuloy niya itong kinutya dahil sa pagkakaroon ng mababang halaga ng puwersa. Binalaan siya ng espiritu ng espada ni Wang na nagngangalang Jinke na nawala na ang bisa ng kanyang amulet at nasa kay Wang na ngayon ang pagkontrol sa kanyang emosyon upang hindi mawala sa kontrol ang kanyang kapangyarihan. Gusto ng babae na yumuko si Wang sa pagkatalo, ngunit hindi niya ginawa, tila nagalit. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Jinke ang isang malaking sale ng crispy noodle sa araw na iyon, at nagising siya. Natuwa ang babae at kinuha ang buhok na tinanggal sa ulo ni Bufeng upang ituloy ang kanyang plano. Malapit, itinuro ni Miss Pan kung gaano kagulo ang mga estudyante ni Miss Z, at sumagot si Miss Z na ang mga estudyanteng dinala niya ay mas mabuti pa rin kaysa sa pagdala ng aso. Dumating ang pinuno ng Shadow Faction, na nagbalat kayo bilang si Bufeng, upang ipaliwanag na nabihag si Wang. Pinatahimik ng matanda si Bufeng at tiniyak dito na palalayain sila kapag napatay na si Sunrong. Sinubukan ni Bufeng na kumbansihin ang matanda na palayain siya, ngunit wala itong silbi dahil ipinaliwanag ng matanda na ang kanyang pinuno lamang ang may kakayahang humawak ng immortal na lubid na panggapos. Muling lumitaw ang galit ni Bufeng, at nagtanong siya tungkol sa miyembro ng Shadow Faction na nirerango gamit ang mga numero. Pabiro niyang ipinapalagay na ang matanda ay may napakataas na numero, ngunit isiniwalat ng matanda na siya ay driver lamang ng pinuno at walang numero. Patuloy siyang kinutya ni Bufeng, ngunit napatunayang mainitin din ang ulo ng matanda nang magpakawala siya ng isang atake. Ito ay isang babala lamang, ngunit ipinakita ng matanda ang kaunting lakas niya, at malinaw na sinusubukan niyang itago ito. Isinalaysay ng Peking Bufeng ang Peking kwento ng pagkabihag ni Wang at natuwa nang banggitin ni nakaakit-akit ang itsura ng pinuno upang ilarawan siya. Dahil sa impormasyong ito, natitiyak ni na ang pinuno ng Shadow Faction ang may pananagutan, at sa wakas ay nalaman natin na ang pangalan niya ay Liu Ying. Ginamit ni Bei ang kanyang mga kakayahan upang matukoy ang lokasyon ni Wang, at nagpa siya ang mga gwardya ni Sunrong na iuwi si Sunrong. Tina-target siya ng Shadow Faction at mas ligtas siya sa ibang lugar. Ngunit tumanggi si Sunrong at ipinaliwanag na ang mga tao sa kanyang pamilya ay hindi kailanman naging duwag. Hindi mahalaga sa kanya ang karangalan ng paaralan at gayon din ang kompetisyon. Ang tanging mahalaga ngayon ay iligtas nila ang kanilang kaibigan. Napagtanto ng nangungunang gwardya na napakabilis lumaki niya at ngayon ay nagpa siya na sundin ang kanyang mga utos. Habang distracted ang matanda, ipinahayag ni Bufeng kay Wang na alam niya may itinatago siyang kapangyarihan. Napagtanto niya ito nang ibalik ni Wang ang naputol na braso ni Chen. Ngunit mahimbing na natutulog si Wang, nagising lamang ng tawagin ni Jinke, at malinaw na sa wakas ay makakapagpahinga na si Wang ngayon na hindi na niya kailangang sumali sa kompetisyon. Lumapit ang matanda, dahilan para humingi ng tulong si Bufeng, ngunit napatunayang walang silbi ito nang muling ipakita ng matanda ang kanyang lakas. Dumating ang mga kaibigan ni Wang, at nagmasid ang mga estudyante mula sa District 59 habang pinapansin din kung gaano kakaiba ang kinikilos ni Bufeng. Mas malakas pa ang matandang lalaki kaysa sa ipinakita niya kanina habang winasak niya ang buong rescue crew gamit ang maliliit na berry mula sa kanyang inumin. Naubusan siya ng berry, napilitan siyang ipakita ang kanyang susunod na nakakatakot na kakayahan at humingi ng tawad sa pagtatapos ng laban sa ganitong kalupit na paraan. Ipinagtanggol ni Sunrong ang mga gwardya na inaatake at ginulat ang matandang lalaki gamit ang sarili niyang lakas. Sa labas, hindi pinapasok ang ama ni Wang sa isang mapanganib na oras at tanging iniisip lang ang nangyayari sa loob ng Faction 59. Inihambing ng matandang lalaki si Sunrong sa pinuno ng Shadow Faction noong magkaedad pa sila, ngunit ipinaliwanag na mas malakas si Liu Ying. Ginawa ni Sunrong ang lahat para pigilan ang kanyang pag-atake, ngunit halos hindi niya mapanatili ang kakayahang lumipad at kalaunan ay sumuko sa napakalaking lakas ng mabangis na matandang lalaki. Gayunpaman, nakita natin na hindi kailanman hinayaan ni Wang na mangyari ang alinman sa mga ito. Habang binabalikan natin ang nakaraan bago dumating ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, sa halip na dumating at madatnan si Wang na nahuli, nakita ni Sunrong na ang matandang lalaki ang itinali sa cross. Malinaw na natalo ni Wang ang napakalakas na matandang lalaki, ngunit muli niyang itinanim ang isang alaala sa isipan ni Yi na nagpapaisip sa kanya na siya ang may gawa nito. Muling nagalit ang nakabalakayong si Liu Ying matapos makitang nabigo ang kanyang plano, at itinuro nitang kung gaano kainahinala ang reaksyon nito.
Sa itaas, nagkunwari si Wang na walang alam tungkol sa butas na malapit at sinabihan si Jinke na pigilan si Bufeng na umalis sa silid na iyon. Si Jinke ang espiritu ng espada ni Wang, at ipinaliwanag niya na hindi makakasali si Wang sa kompetisyon ng espada kung wala siya. Hindi nag-aalala si Wang dahil ang layunin ng pagpapanatili kay Bufeng sa silid ay upang makonsela ang kompetisyon kapag dumating ang Faction 59 na may 4 na kalahok lamang. Nagkakamali si Wang nang makita niya si Bufeng sa kompetisyon at nagtaka kung paano ito naging posible. Kinuha ang mga telepono ng mga kalahok at binigyan ng mga aparato sa komunikasyon. Nakita natin na ginagawa ni Jinke ang kanyang trabaho, ngunit walang ideya si Wang. Kailangan nang sumali si Wang sa kompetisyon na matagal na niyang sinusubukang iwasan at plano niyang gawin ang kanyang makakaya matapos makita kung gaano kahirap sinubukan ng kanyang mga kaibigan na iligtas siya. Malapit, ginamit ni Bei ang kanyang kakayahan at ipinaliwanag na malapit na niyang makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga puwersang espiritual ng kanilang kalaban. Naghanda ang mga estudyante na mag-teleport sa arena at nangako ang disguise na si Liu Ying na tuluyang pupuksain si Sunrong. Nagsimula silang mag-teleport pagkatapos anunsyo ang pagsisimula at nakita natin na desperadong sumugod ang ama ni Wang sa kanyang anak. Napansin ni Wang na may dinadala ang kanyang ama na pamalit na amulet, ngunit huli na ang lahat. Kinausap ng ama ni Wang si Yi, na bahagyang may kamalayan sa mga kakayahan ni Wang, at ipinaliwanag kung paano nababasag ang amulet na pumipigil sa espiritual na puwersa ni Wang. Ang isang maikling pagbabalik tanaw sa nakaraan ay nagbibigay sa atin ng paliwanag kung bakit tahimik si Wang. Pinipigilan ng amulet na nakakabit sa kanyang leeg ang kanyang napakalaking espiritual na puwersa, ngunit pinipigilan din nito ang kanyang mga emosyon kasabay nito. Sa loob ng arena, nawawala si Bufeng, at itinuro ni Bei kung paano hindi tumutugma ang kanyang espiritual na puwersa sa kung ano ang nasa kanyang mga talaan. Gayunpaman, hindi nagulat si Tang, at nagbabala na kailangan nilang mag-ingat sa susunod na makita nila siya. Nang matunti ng puwersa ng mga estudyante ng Faction 60, natuklasan ni Bei na malapit si Bufeng sa aso. Hindi niya mahanap si Wang dahil halos zero ang halaga ng puwersa nito. Natukoy ni Tang na malapit siya sa altar na kahoy dahil walang ibang tao, at isang estudyanteng nagngangalang Leyang ang sabik na sumunod sa kanya. Ang isa pang estudyanteng nawawala ay si Haogo at nakita natin na nagtatago siya sa malapit. Nagkunwari silang hindi nila napansin kaya umatake sila pagkalipas ng ilang sandali, ngunit nagulat sila nang makitang peke pala ito at nakatakas na siya. Naghiwa-hiwalay ang mga estudyante ng Faction 59 upang hanapin ang mga mula sa Faction 60 at ikinalungkot ni Haogo kung paano niya kinailangang gamitin ang isa sa kanyang mga stand-in na nagkakahalaga ng malaking halaga. Natukoy niya na si Leyang ang pinakamahina sa grupo ng kalaban at plano niyang makipagtulungan kay Wang laban sa kanila. Napansin ni Chen na nagsimula ng mag-ipon ng mga puntos ang Faction 59 at nagmadaling pumunta sa isang altar, ngunit tinamaan ng mapanganib na lupain. Nakatanggap siya ng mga tagubilin kung paano sakupin ang altar, ngunit napagtanto niyang nagmula ang mga ito kay Bei. Inaangkin niya na kanya ang altar, at ipinaliwanag ni Chen na maaari niyang gawin ang unang pag-atake. Nagulat si Chen nang tila hindi siya umatake, ngunit napagtanto niyang siya talaga ang gumawa ng unang hakbang. Ang kanyang kakayahan ay ang sapot ng mga dimensyon. Nagagawa nitong salakayin ang nervous system at gumawa ng mga maling senyales upang kontrolin ang katawan. Buong pagmamalaking pinanood ni Misty ang kanyang estudyante at naisip ni Zokang ang matinding sakit na nararamdaman ni Chen. Sa ibang lugar, nilabanan ni Froggy ang peking Bufeng at ginulat siya sa kanyang kakayahang lumunin ang negatibong enerhiya. Dumating si Leyang sa altar ng kahoy at hindi pinansin ang tila patay na si Wang. Gayunpaman, hindi pa ito patay, at nagising nang marinig niya ang plano ni Froggy na lumunin ang negatibong enerhiya mula sa mga kalapit na laban. Dahil sa sapat na enerhiya, sa wakas ay masisira na niya ang selyo na nagkulong sa kanya. Nakita ni Leyang si Wang at sinimulan ng isang pag-atake na pinigilan ni Haogo. Natuwa siya na dumating siya sa tamang oras upang iligtas si Wang at sinimulan ang kanyang laban kay Leyang. Alam ni Sunrong ang lahat ng nangyayari, ngunit determinado siyang kontrolin ang altar ng tubig. Gayunpaman, sinubukan ni Tang ang isang palihim na pag-atake at pinilit siyang ilabas ang kanyang espiritu ng espada. Inaangkin niya na binabati lamang niya ito bilang kanyang dating kaibigan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sunrong na hindi sila talaga magkaibigan. Kahit na totoo ito, ipinaliwanag ni Tang na ang kanilang mga pamilya ay may napakaraming kasaysayan, ngunit hindi siya pinayagan ni Sunrong na magsalita tungkol sa kanyang pamilya. Pantay ang pagkakatugma ng dalawa at napansin ni Sunrong na ang Faction 59 ay nakakuha ng kontrol sa tatlong altar. Ipinaliwanag ni Bufeng na natapos na niya ang aso at hiniling ni Tang na pumunta ito sa altar ng tubig. Hindi nagtagal ay natalo rin si Chen at nakontrol ng Faction 59 ang ika-4 na altar. Dahil wala ng oras na dapat sayangin, naghanda si Sunrong para sa isang malakas na atake sa tubig. Kilalang kilala siya ni Tang at nakaisip na ng kontra para pigilan ito. Alam na alam ng mga estudyante ng Faction 59 ang kanyang kapangyarihan at napansin nilang ina-activate na nito ang kanyang kakayahan na blowing snow. Hindi nagatubiling umatake si Sunrong, umaasang maaayos ang laban bago dumating si Bufeng, ngunit nahirapan siyang gawin ito. Hindi siya naniwala kay Tang nang sabihin nitong dumating na si Bufeng, ngunit pinagsisihan niya ito ng tamaan ni Bufeng ng malakas. Napagtanto ni Sunrong kung gaano kalala ang sitwasyon. Dahil nagyelo ang tubig dahil kay Tang, hindi niya magamit ang kanyang kakayahan sa tubig para makatakas, at ang peking Bufeng ay sumugod para sa isang pangwakas na atake.
Nang sandaling iyon, isang estudyante ng Faction 59 ang lumipad sa ere, at isang napakalaking puwersa ang nagdulot ng pagyanig sa lupa. Ang mapaminsalang presyon mula sa negatibong enerhiya ng isang tao ang nagpahintulot kay Sunrong na makatakas, at ipinahayag ni Tang na alam niyang si Bufeng na ito ay isang impostor. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ipinaliwanag ni Tang na ang tanging layunin niya ay manalo, at tutulungan niya ang impostor pagkatapos kung tutulungan muna siya ng mga ito. Nasakop na ngayon ng Faction 59 ang lahat ng 5 altar, na nagbigay sa kanila ng bonus na mas mabilis na makakakuha ng puntos. Gayunpaman, ang bonus ay kinuha agad pagkatapos nang i-anunsyo na ang altar ng kahoy ay nakuha na ng Faction 60. Naramdaman niya na natalo si Leang ng isang kakaibang bagay at narinig niya si Haugo na sinabi na nagsama si Nawang at ang aso. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, nagmadali si Sunrong papunta sa altar na kahoy at nakita ng mga tagamasid ang kakaibang nilalang. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang nangyari ilang sandali lamang. Nagsisimula ng maunawaan ni Leang kung gaano kalakas ang kanya ng bibig ni Haugo. Ngunit naisip ni Haugo kung paano hindi nito kayang ulitin ang mga salita at hindi niya kayang mag-isip ng mga bago. Nagmamasid si Froggy sa malapit at ipinaliwanag na habang mas malakas ang kanilang laban, mas maraming espiritual na puwersa ang lalabas at mas marami siyang malalamon. Ang panunood kay Wang na binubuli ay nagbigay inspirasyon kay Haugo na mag-isip ng mga bagong parirala at ginamit ang mga ito upang ipagtanggol si Wang. Ang lahat ng mga salita ay tumutukoy sa kanya bilang isang walang puso at mapag-isa. Kasama sa iba pang mga salita ang duwag, walang awa, at maging ang hangal. Alam na alam ni Wang na ang amulet ay hindi magtatagal at hindi siya dapat magpakita ng espiritual na puwersa o kahit kaunting emosyon. Habang pinipigilan ni Wang ang kanyang sarili, lalo siyang hindi nauunawaan. Isang emosyon na hindi pa alam ni Wang ang lumalaki sa loob niya at malapit ng basagin ang amulet. Ito ay ang pakiramdam ng pagkairita. Nagsimulang damaloy ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang katawan, ngunit dumating si Froggy upang ipaliwanag na lalamunin niya ang negatibong enerhiya ni Wang para sa kanya. Gaman ang loob ni Wang nang marinig na magagamit na niya ang kanyang espiritual na puwersa ayon sa gusto niya. Ngunit natakot si Froggy dahil limitado lang talaga ang kanyang kapasidad. Huli na ang lahat at silang dalawa ay nagsama upang bumuo ng isang nakakagulat na mabangis na bagay. Itinuro ni Leang na sila ay talagang isang aso na sinamahan ng isang hangal ngunit mabilis na natututong matakot sa bagong anyo ni Wang. Sa pinakamaliit na paghawak, at nalaman natin na kalaunan, tinutukoy ni Leang ang pakiramdam na ito bilang nabangga ng tren. Nawala agad si Leang, at nakita natin na siya ang lumilipad sa ere. Kinuha ni Haugo ang kredito sa pang-iinsulto kay Wang kaya siya naging napakalakas at nakuha nilang dalawa ang altar na kahoy. Hinangaan ni Miss Z si Zukang sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante ng isang kamangha-manghang kakayahan at hiniling na maturuan. Nalaman natin na kalaunan ay sinubukan ni Zukang na sanayin ang kanyang aso na makipag-combine sa kanyang ngunit sa huli ay nabigo. Ipinaliwanag ni Bei kung paano nakipagtulungan ang mababang puwersa ni Wang sa aso upang lumikha ng isang bagay na mas malakas at isiniwalat na naaga na niya ang altar ng apoy. Susunod, tumungo siya sa susunod na altar at ipinaliwanag ni Bei na pagkatapos ay nagawa niyang mahanap si Sunrong. Kailangan niyang tumakas habang papalapit ang bagong kombinasyon at ang mga miyembro ng Faction 59 ay nagmadali upang mabawi ang kontrol sa altar ng apoy. Naisip ni Tang na tambangan si Wang sa altar ng tubig ngunit napagtanto niyang inilalagay nito ang kanyang koponan sa panganib na mawala ang lahat ng mga altar. Sa halip, plano niyang iwasan si Wang sa lahat ng paraan habang inaagaw ang mga altar. Nagising si Chen na handang labanan ang babaeng bumugbog sa kanya at inagaw ni Wang ang altar. Nabigla si Chen sa kakaibang napiling pananamit ni Wang at natuwa nang marinig na sila na ngayon ang may kontrol sa tatlong altar. Halos hindi mapigilan ni Chen ang kanyang kagalakan at mas natuwa nang makitang ngumiti si Wang sa pagkakataong iyon. Hindi maintindihan ni Wang kung bakit siya nakangiti ng ganito gayong hindi naman niya ito naranasan noon pero alam ng kanyang ama. Gayunpaman, panandalian lamang ang kasiyahan ng i-anunsyo na nabawi na ng Faction 59 ang kontrol at ngayon ay nasakop na ang 4 na altar. Agad na napagtanto ni Wang ang estratehiya ni Tang at alam niyang hindi ito malalampasan ng lakas lamang. Mas lalong lumakas si Wang at nagsimulang magmakaawa si Froggy na kumalma. Naabot na ni Froggy ang kanyang limitasyon at kung siya ay masisira, katapusan na ng mundo. Gayunpaman, nais ni Wang na makuha ang lahat ng altar, at alam niya magagawa lamang niya ito kung mas mabilis siya. Itinuro ni Zukang na ang mga patakaran sa kompetisyon ay nilikha sa paraang hindi kailanman papayagan ng isang tao na manalo ng mag-isa. Isang 10 segundong timer bago makuha ang isang altar ang itinakda upang maiwasan ito. Nagpatuloy pa rin si Wang sa paghahanda, ngunit naantala ng komunikasyon mula kay Sunrong. Nakipaggrupo siya kay Haugo, na tumatakbo para sa kanyang buhay, at pinutol ang pagtatalo sa pagitan ng mga duwag na kasamahan sa koponan. Ipinaliwanag ni Sunrong na ang layunin ng kompetisyon ay hindi ang lumaban, kundi ang estratehikong sakupin ang mga altar. May advantage ang Faction 59 na malaman ang lokasyon ng lahat dahil sa kakayahan ni Bei, ngunit nasa panig nila ang napakalakas na si Wang. Nagulat si Froggy nang makitang nahihiya si Wang na makatanggap ng papuri at sinunod ni Sunrong ang kanyang plano. Iiwasan ng Faction 59 si Wang sa lahat ng paraan kaya madali niyang mahahawakan ang altar. Kailangang maghiwa-hiwalay ang tatlo pa dahil nahuhuli sila sa puntos at kailangan nilang kontrolin ang tatlong altar para makahabol.
Si Chen ang napiling pumunta ng mag-isa at napagtanto ni Wang na hindi siya ang magiging susi sa tagumpay. Ang karangalang iyon ay napupunta kay Chen na labis na masigasig tungkol dito. Sinabi ni Sunrong na inilagay ng Faction 59 ang kanyang pinakamalakas na miyembro sa pinakamahalagang altar sa gitna. Nagpa siya siyang sumama kay Hao Go sa altar ng apoy upang talunin ang pinakamahina sa kanilang mga miyembro. Hindi handa ang Faction 59 para sa maniobrang ito dahil nangangahulugan ito ng paglalakbay sa mas malayong distansya, ngunit ginamit ni Sunrong ang kanyang kalamangan sa paggalaw sa tubig. Ang lalaki sa altar ng apoy ay nagngangalang Zhang, at nalungkot siya nang malaman na si Hao Go ang tumalo sa kanyang kapatid na si Liang. Gusto ni Tang na itoon niya ang pansin sa altar, ngunit labis siyang nagalit kaya palihim na pumasok si Sunrong para agawin ang altar. Sa ibang lugar, nag-iisa si Wang habang kinukuha niya ang altar ng tubig, binigyan ang kanyang koponan ng 2 sa kabuuan, at sa wakas ay nakumbinsi ni Tang si Zhang na bumalik sa kanyang altar. Sa gitna ng mapa, naisip ng Peking si Bufeng ang kanyang pagsang-ayon na tumulong na manalo sa kompetisyon. Napagpasyahan niyang oras na para kumilos, at ang mabilis na pagtakbo patungo sa altar ng apoy ay sandaling bumagal. Nagpapatuloy ang kwento habang ang Peking Bufeng ay papunta sa altar na metal at naghahandang agawin ito mula kay Chen. Ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay nagpapakita kung gaano kabilis na nangangako si Sunrong na gagawing proud ang kanyang ama kapag nakatagpo niya ang pamilya ni Tang na matagal na nilang karibal. Ipinapahayag ng ama ng mga bata kung gaano nila ipinagmamalaki ang kanilang mga anak habang ang dalawang bata ay naglalaban sa isang labanan ng kaalaman. Ngunit napakatindi ng kanilang tunggalian dahil ito ay talagang isang digmaan na may kinalaman sa karangalan ng kanilang pamilya. Balik sa kasalukuyan, tinangka ni Sunrong na agawin ang altar ng apoy ng isang aksidente ang naging dahilan upang pigilan siya ng pag-atake ni Hao Go. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip ni Sunrong ay ang kanyang ama at kung paano hindi kailanman hinahayaang matalo ang kanilang pamilya sa pamilya Tang. Dumating si Tang upang tumulong sa pagtatanggol sa altar ng apoy, at itinuro ni Miss Z kung paano tinangka ni Sunrong na agawin ang altar gamit ang isa sa mga espadang kontrolado niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, dapat hawak niya mismo ang espada upang makuha ang altar. Napagtanto ito ni Sunrong at nagtungo sa altar, ngunit ang espiritu ng espada ni Tang ay lumitaw mula sa kung saan at binasag ang isa sa kanyang mga espada. Pinuri siya ni Tang sa kanyang pagsisikap, ngunit itinuro kung gaano kawalang saysay ang kanilang pag-asa na manalo ngayon. Masayang pinuri ni Zhang si Tang sa kung gaano kahusay ang paggana ng kanyang plano, ngunit ipinaliwanag ni Tang na gusto niya ng mas maraming altar upang mapahiya niya si Sunrong sa pamamagitan ng isang napakalaking tagumpay. Dahil dito, napagtanto ni Sunrong ang plano ni Tang na iwanan ang 2 altar na kanilang kontrolado. Sa ganitong paraan, maaaring kunin ni Bufeng ang mga kontrol sa altar at maaaring tumungo si Bei sa kinaroroonan ni Wang. Tiyak na hindi niya matatalo ang nagbagong anyong si Wang, ngunit babantayan niya ang bawat galaw nito. Kung sakaling umalis siya upang sakupin ang isa pang altar, maaaring sakupin ni Bei ang iniwan ni Wang upang ang anumang gawin niya ay mapawalang bisa. Ginagarantiyahan nito ang tagumpay ni Tang maliban kung makuha ni Sunrong ang altar ng apoy. Hindi lang iyon, dapat ding ipagtanggol ni Chen ang kanyang altar anuman ang mangyari kung gusto nilang manalo. Pagkatapos ay pinanood natin habang sinisimulan ng Peking si Bufeng ang kanyang pag-atake kay Chen. Matalinong iniiwasan ni Chen ang mga pag-atake, alam na hindi niya kailangang lumaban at kailangan lamang niyang pigilan ang altar na maagaw. Kinukot siya ng nakabalakayong si Liu Ying si Chen dahil sa pagtakbo at mayroon siyang alaala mula sa kanyang pagkabata. Noon pa man ay kinasusuklaman na ng ama ni Chen ang pagiging duwag nito at hindi kailanman nais ni Chen na maging katulad ng kanyang ama. Ikinalungkot ng nagbabalakayong si Liu Ying kung paano niya hindi magagamit ang kanyang sariling kapangyarihan nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan at limitado lamang sa paggamit ng mga malapitang atake na ginagamit ni Bufeng. Masusing pinagmamasdan ng mga tagamasid at nagsimulang mapagtonto ni na tila nagpipigil si Bufeng sa kung anong dahilan. Napansin ng Peking si Bufeng na ang lugar sa paligid ng altar na metal ay may matutulis na dahon ng metal sa lahat ng dako. Ginamit niya ang mga dahon kasama ang kanyang negatibong kakayahan sa enerhiya upang bumuo ng isang malayong atake na sa wakas ay tumatama kay Chen. Ang isa pang pagtingin sa pagkabata ni Chen ay nagpapakita kung paano niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa labis na matinding pagsasanay ng kanyang ama at kung paano ito nakakatulong sa kanya ngayon habang lumalakas ang atake ni Bufeng. Nabigo si Tang nang matuklasan na mas matagal kaysa sa inaasahan ang pag-agaw ni Bufeng sa altar na metal at sinabihan ni Sunrong si Hao Go na hayaan siyang hawakan ang kasalukuyang sitwasyon ng mag-isa. Naghintay si Hao Go sa malapit at itinuro ni Tang kung paano walang pag-asa na matatalo niya sila dahil 5 na lang sa kanyang mga espada ang natitira. Inihayag ni Sunrong na plano niyang talunin siya gamit lamang ang isa at ang pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan ay nagpapakita kung paano siya kinutya nito matapos talunin sa kanilang labanan ng talino. Nag-alok si Zhang na tulungan siyang talunin, ngunit tumanggi si Tang dahil hahayaan niya itong matalo ng may higit na dignidad. Sa altar ng tubig, pinanood ni Bei habang mapayapang pinuprotektahan ni Wang ang altar at napagpasyahan niya na garantisado ang tagumpay ng kanyang koponan. Sa altar na metal, natalo si Chen, ngunit tumanggi siyang makuha ni Bufeng ang altar at nagbayad ng mahal para dito. Nakapanood lamang ang mga manunood habang sumisigaw si Chen sa sakit, at nagmakaawa ang ama ni Wang na itigil ang kompetisyon. Ipinaliwanag ni Miss Z na may mga gwardya na hindi papayag na mamatay ang sinuman.
Kinutya ni Tang si Sunrong dahil malinaw na wala siyang laban gamit lamang ang isa sa kanyang mga espada, at ipinagpatuloy ni Chen ang kanyang pagtatangka na ipagtanggol ang altar. Nawalan na siya ng kakayahang gamitin ang kanyang mga braso dahil walang humpay siyang binubugbog, ngunit patuloy na iniisip ang pangakong ginawa niya sa kanyang mga kaibigan. Nakatanggap si Tang ng mensahe mula kay Bei na labis na nag-aalala na nagpapaliwanag na dalawang espiritual na puwersa ang nagsisimulang sumabog sa dalawang pinaglalabanang altar. Iniisip ni Tang na si Sunrong ito, ngunit mali siya. Si Hao Gu pala ito at ang isa pa ay si Chen. Nakita natin na bahagyang plinano ito. Ipinaliwanag ni Hao Gu kay Sunrong na ang kanyang espiritu ng espada ay napakalakas, ngunit mahirap itong gawin dahil nangangailangan ito ng iba pang malalakas na espiritu ng espada. Nakita natin na pinili ni Sunrong na labanan si Tang gamit lamang ang isang espada dahil nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang espiritu ng espada kay Hao Gu bago ang laban. Kinukutya siya ni Tang dahil sa pag-asa sa iba at pinanood natin habang parehong nagpakawalas sina Chen at Hao Gu ng malalakas na pag-atake. Sa harap ng pagkatalo, napagtanto ngayon ni Tang na si Sunrong ay hindi na ang dating siya noong bata pa. Dapat humingi ng tawad sina Sunrong at Chen sa kanilang mga ama ngayon habang ipinapaliwanag nila na pinili nila ang sarili nilang mga landas. Pagkatapos, inanunsyo na nabigo ang pagkuha sa altar na metal dahil hindi mahawakan ni Bufeng ang espada. At nagdiwang ang mga instructor ng Faction 60 nang inanunsyo na nakuha ng kanilang mga estudyante ang altar ng apoy. Inamin ni Miss Zi na mas marami na silang altar ngayon, ngunit itinuro kung paano nangunguna ang kanyang mga estudyante sa puntos. Gayunpaman, nagulat siya nang ibalita na ang altar na kahoy ay nasakop na ng Faction 60. Si Wang ang gumawa nito at ang kanyang koponan ngayon ay may hawak na 4 na altar. Namangha si Chen nang makitang perpekto ang tagumpay ng plano ni Sunrong, ngunit napalingon siya sa galit na si Bufeng. Sa wakas ay hinubad ni Liu Ying ang kanyang pagbabalat kayo at nangakong pagbabayaran silang lahat. Pagkatapos ay nakita natin sandali kung kailan napagtanto ni Sunrong na ang pagkuha sa altar ng apoy at pagprotekta sa altar na metal ay hindi sapat. Dahil dito, napagpasyahan niya na si Wang ang magiging susi sa pagkapanalo sa kompetisyon. Pagkatapos ay nakita natin kung ano ang nangyari sa altar ng tubig sa sandaling nanalo sina Sunrong at Chen sa kanilang mga laban. Nagsimulang magpanik si Bei dahil kontrolado na ngayon ng Faction 60 ang mga altar ng tubig, apoy, at metal. Hiniling niya na pumunta si Bufeng sa altar ng lupa habang pinupuntahan niya ang altar na kahoy, ngunit nagulat siya nang ang susunod na anunsyo ay nagpapakita na ito ay nasakop na. Humiwalay si Wang kay Froggy, kaya ibinaba niya ang kanyang force value pabalik sa 5 at pinayagan siyang palihim na umalis upang makuha ang altar. Nanatili si Froggy upang ipagpatuloy ang panlilinlang kay Bei at naghintay ng perpektong sandali para pabagsakin ito. Hindi tumutugon si Chen, ngunit naniniwala si Hao Gu na ang pagkontrol sa altar na metal ay patunay na maayos si Chen. Nagpasya si Hao Gu na suriin ito at hiniling na pumunta si Sunrong sa lokasyon ni Wang. Ang Faction 60 ang may kontrol sa 4 na altar ngayon at mabilis na nakakahabol. Habang ang lahat ay positibo, ang ama ni Wang ay lalong nagiging balisa. Alam niya na mula noong bata pa si Wang, natutunan niyang baliwalain ang mga bagay tulad ng tagumpay at pagkabigo. Kung ang lahat ay namangha sa kanyang hindi sinasadyang pagpapakita ng kanyang mga kakayahan o kung siya ay kinutya kapag sinasadyang nabigo ay walang pagkakaiba. Si Wang ay dumaan lamang sa buhay na ang pangunahing prioridad niya ay ang kontrolin ang kanyang mga emosyon. Mabubuhay si Wang sa buong buhay niya sa kadilimang ito. Iyon ay hanggang sa isang mahinang liwanag ang makatagpo. Patuloy na pinipigilan ni Wang ang kanyang mga emosyon, ngunit hindi niya napapansin na ang mahinang liwanag ay unti-unting lumaki at malapit ng mag-apoy. Sa sandaling iyon, dumating si Hao Gu upang matuklasan na si Chen ay malubhang nasugatan, at nakita natin na pinigilan ni Froggy si Bei. Gayunpaman, kailangan niyang magmadaling umalis dahil hindi siya mapakali sa kalagayan ni Wang. Sa wakas ay nakarating si Wang sa gitnang altar na tuluyang iniwan ng Faction 59 at naghanda na siyang kunin ito. Nagatubili siya at nagsimulang makaramdam ng pabago bagong emosyon ni Wang na hindi pa niya naramdaman noon. Nagsimulang maramdaman ni Wang ang pananabik na manalo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at desperadong sinubukan itong pigilan. Huminga siya ng malalim habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nagsimula ang 10 segundong countdown para kunin ang altar. Habang pinipigilan ni Wang ang sarili, lalo lang lumalaganap ang kanyang emosyon. Tiyak na matatalo ang koponan ni Wang kung hindi niya aagawin ang altar. At ang countdown ay mayroon na lamang 5 segundo na natitira. Ayaw ni Wang na masira ang amulet mula sa labis na nararamdaman niya dahil tiyak na wawakasan nito ang mundo at nagulat ang lahat ng simulan niyang bitawan ang espada. Nang malapit na siyang bumitaw, dumating si Sunrong na nagparamdam sa kanya ng ginhawa sa palakaibigang pagbati at hinawakan ng dalawa ang espada habang ang countdown ay umabot sa 0. Nasa Faction 60 na ngayon ang lahat ng 5 altar at nakita natin na nagulat ang ama ni Wang na ilang nakakaaliw na salita lamang mula kay Sunrong ang sapat para pakalmayan ang puso ni Wang. Pagkatapos ay tiningnan ng mga instructor ang altar na metal at natagpuan si Hao Gu na humihingi ng tulong upang iligtas ang buhay ni Chen. Ipinaliwanag ni Miss Zi na kakailanganin ng isang napakalakas na nilalang upang pigilan ang mga tagapag-alaga sa pagprotekta sa mga estudyante at walang ganoong tao sa kanyang mga estudyante. Itinuro ni Sunrong kung paano mas maganda ang hitsura ni Wang na may ngiti kumpara sa kanyang karaniwang matigas na mukha at namula lamang si Wang. Sakto naman, dumating ang baliw na si Liu Ying at tinamaan si Sunrong ng isang nakamamatay na atake.
Bumagsak ang espiritu ni Sunrong sa mga bisig ni Wang, dahilan para tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Alam ng ama ni Wang ang pagkawasak na dudulot nito, kaya't nagmamadali siyang umalis. Malapit nang ilabas ni Wang ang kanyang galit nang dumating si Froggy, gamit ang kanyang kakayahang pigilan ang daloy ng oras. Kahit ang nakatigil na oras ay hindi sapat upang pigilan si Wang, at nakalusot siya. Napagtanto ngayon ni Liu Ying na si Wang ang nagpoprotekta kay Sunrong sa buong panahong ito, ngunit ngayon ay inaangkin na niya ang tagumpay matapos niyang kitilin ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang ilang pag-atake ni Liu Ying ay walang nagawa kay Wang, at ang kanyang lakas ay nagpapakita kung gaano talaga kaisang panig ang laban. Hindi man lang binigyan si Liu Ying ng kahit isang sandali upang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil ang bulag na galit ni Wang ay nananaig sa kanyang katawan. Ang kanyang matinding galit ay nagpapakita sa iba't ibang anyo habang si Wang ay gumamit ng ilang mapaminsalang pag-atake kay Liu Ying. Nagmakaawa siya kay Wang na kitilin ang kanyang buhay, ngunit ang pag-alala sa mga magagandang salita ni Sunrong ay muling nagpakalma sa kanya. Sa halip na patayin siya, hinanap ni Wang si Sunrong. Nabigla siya nang matuklasan na ang kanyang kakayahan sa pag-aayos ay hindi nakapagpapagaling sa kanya at ipinaliwanag ni Froggy na imposible ito. Ang pag-atake ni Liu Ying ay napakalupit kaya't winasak niya ang kaluluwa at espiritu ni Sunrong. Malinaw na nakikita ni Wang na mayroon pa siyang natitirang buhay, ngunit ipinaliwanag ni Froggy na ito ay dahil lamang sa pinahinto niya ang oras at kapag nagpatuloy ito, wala na siya. Handa si Wang na isuko ang lahat ng kanyang espiritual na puwersa upang maibalik siya, ngunit hindi niya ito kayang tiisin. Ipinaliwanag ni Froggy na sa tulong ni Wang, maaari niyang i-freeze ang daloy ng oras magpakailanman at panatilihin siyang buhay gamit ang kaunting natitira sa kanya. Kung hindi, ang oras ay magpapatuloy sa pagsulong, at si Wang ay kailangang magpatuloy nang wala siya. Hindi na kayang bumalik ni Wang sa pamumuhay ng isang buhay ng pag-iisa tulad ng dati bago niya nakilala si Sunrong at nagpasya na hindi niya pipiliin ang alinman sa mga opsyon na ibinigay sa kanya ni Froggy. Sa halip, nagpasya siyang muling simulan ang mundo ng buo. Pagkatapos ay muling nagsisimula si Wang sa mundo ng libu-libong beses, sinisira ito at ibinabalik ito ng paulit-ulit sa pag-asang maibabalik si Sunrong. Natuklasan ni Wang na nasa parehong estado pa rin siya at sinubukang simulan muli ang mundo dahil sa pagkadismaya. Hiniling niya na sana ay mas maaga niyang tinapos si Liu Ying at ipinaliwanag ni Froggy na nananatiling nakatigil ang oras para magkaroon sila ng oras para pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Froggy na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na mapabilis ang espiritual na puwersa sa kanilang mga katawan sa bilis ng liwanag, na nagpapahinto sa paglipas ng oras para sa kanila. Napagtanto ni Wang na kung makakapunta sila ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, maaari silang bumalik sa nakaraan. Ngunit ipinaliwanag ni Froggy na mangangailangan ito ng napakalaking espiritual na puwersa. Mabuti na lang at si Wang ay may kasaganaan ng espiritual na puwersa, ngunit itinuro ni Froggy na ang pagbaligtad ng oras ay labag sa batas ng kalikasan. Gayunpaman, walang pakialam si Wang at sinabing walang kahihinatnan na mas masahol pa sa pagkawala ni Sunrong. Matapos mabuhay ng libu-libong taon, handa si Froggy na isakripisyo ang lahat para matulungan si Wang, at binati ni Jinke ang kanyang Panginoon ng magandang kapalaran. Pagkatapos ay nakita natin na si Wang ay bumalik sa unang araw ng high school. Nakatagpo niya ang parehong mga bully na naranasan niya noong unang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay iniligtas ni Chen at Haugo sa halip na si Sunrong. Walang kamalay-malay si Wang sa kawalan ni Sunrong, ngunit paulit-ulit niya itong nakikita. Hinahanap niya ang hindi kilalang tao ngunit natuklasan niyang wala na pala ito roon. Mapayapa ang bagong buhay ni Wang, ngunit nakikita natin na nangyayari ito sa ibang mundo. Ang pinagsamang kakayahan ni Wang at Froggy ay lumikha ng isang ganap na bagong mundo at patuloy nitong sinisipsip ang lahat mula sa lumang mundo. Nangangahulugan ito na ang lumang mundo ay nasisira at dahil huminto ang oras, walang makakapigil kay Wang. Gayunpaman, ipinakita sa atin ang mundong ilalim kung saan nagtataka ang isang monarko kung bakit nayayanig ang lupa at inakala na ito ay isang lindol lamang. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang espiritu at nagulat siya nang matuklasan na ang isang pagsusuri sa DNA ay nagpapatunay na si Sunrong ay inapo ng isang napakahalagang tao. Nang magising si Sunrong, sinubukan nilang kumbansihin siya na nananaginip lamang siya upang hindi sila mahirapan at ipinaalam sa kanila ng isang scout na may nangyayaring kakilakilabot. Sa mundo ni Wang, patuloy siyang nagiging walang emosyong Wang mula sa nakaraan, at siya at ang kanyang mga kaibigan ay bumibisita sa amusement park kung saan siya nakipag-date kay Sunrong. Isang estatwa na nagsasabi ng hinaharap ang nagbubunyag na si Chen ay babagsak sa ilang klase sa semestreng iyon, at si Haugo ay hindi makakatagpo ng pag-ibig hanggang sa siya ay 30 taong gulang. Gayunpaman, ang pagtatangka ni Wang ay nakakasira lamang sa estatwa. Sa ilalim ng lupa, patuloy na nataranta ang monarko dahil alam na nila ngayon na si Wang ay nasa bingit ng pagsira sa lahat ng tatlong mundo at isang pinabalik si Sunrong. Nagulat si Jinke nang makita na ang espiritu ni Sunrong ay bumalik sa kanyang katawan at nakita natin na si Wang ay dumating sa isang Ferris wheel. Sigurado siyang ito ang kanyang unang pagkakataon na naroon, ngunit kakaiba ang pakiramdam na parang naroon na siya dati. Naisip ni Wang kung paano ito kasama ang isang espesyal na tao, ngunit hinikayat siya ng kanyang mga kaibigan na magsaya lamang. Ipinaliwanag ni Jinke kay Sunrong ang lahat ng nangyari at nagulat siya nang marinig na hindi sinasadyang lumikha si Wang ng isang bagong mundo para lamang maibalik siya. Gayunpaman, kung hindi nila siya magigising sa oras, ang lumang mundo ay masisira.
At ipinaliwanag ni Jinke na kakailanganin niyang gamitin ito para gisingin si Wang. Hindi maintindihan ni Wang kung bakit siya nalulungkot, ngunit napagtanto niya may nawawalang napakahalagang bagay. Inisip ni Jinke kung natatakot si Sunrong na sirain ang isang mundo, ngunit ipinaliwanag niya na ang pagmamahal ay pagsira sa mundo. Sinimulan niya ang kanyang pag-akyat upang gisingin si Wang at nilabanan ang mga automatikong depensa na nagpoprotekta sa bagong mundo ni Wang. Ang mga pag-atake ay nagiging mas mapanganib habang papalapit siya, ngunit hindi siya umaatres. Sa wakas ay naabot siya ni Sunrong at bumalik sa kanya ang mga alaala ni Wang tungkol kay Sunrong. Hinikayat ng kanyang mga kaibigan si Wang na pumunta sa kanya at sa wakas ay muling nagkita ang dalawa. Muli nating pinanood ang sandali ng ihubad ni Liu Ying ang kanyang pagbabalat kayo at inatake si Chen, ngunit sa pagkakataong ito ay agad siyang nadurog ni Wang. Sa pagkakataong ito ay mahinahon niyang kinuha ang altar ng mag-isa at inanunsyo ang Faction 60 na nagwagi. Ipinagdiwang ng mga estudyante at lahat ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang tagumpay at dumating si Sunrong pagkatapos umakyat ni Wang sa altar. Inisip ni Froggy kung talagang okay lang kay Wang ang mga nangyari at nakakuha tayo ng paliwanag kung ano ang nangyari pagkatapos muling magkita ang dalawa. Ang kakayahan ni Wang sa pag-aayos ay hindi nagawang maayos ang pinsalang nagawa niya. At ipinaliwanag ni Froggy na ito ay dahil kumilos siya laban sa mga batas ng kalikasan na nagiging sanhi ng magulo na mga espiritual na impulso sa mundo. Nagbago na ang mga batas at napagtanto ni Wang na hindi na siya makakabalik. Ngunit di nagtagal ay ipinaliwanag ni Sunrong na hindi na ito magiging masama dahil magkasama na sila. Gayunpaman, isiniwalat ni Froggy na may magagawa sila. Lahat ng kanilang ginawa ay lumikha ng isang siklo ng oras at isang siklo ng espasyo. Magagamit ito ni Wang upang baligtarin ang oras, ngunit sa paggawa nito, babaligtarin din niya ang alaala ni Sunrong. Kinilala niya ang kahalagahan ng pagliligtas sa mundo at hinikayat si Wang na gawin ito. Sinabi ni Sunrong na kahit gaano pa magbago ang oras, ang kanyang damdamin para kay Wang ay lalampas sa oras at espasyo at kalaunan ay ibabalik siya sa kanyang tabi. Pagkatapos ay bumabalik tayo sa pagkatapos manalo ang koponan ni Wang sa kompetisyon, at dumating ang ama ni Wang upang maglagay ng isang bagong amulet sa kanyang leeg. Ipinaalala ni Froggy kay Wang na ang isang bagong amulet ay nangangahulugan na ang kanyang mga emosyon ay muling mabubuklod at ang kanyang relasyon kay Sunrong ay lalamig. Ipinaliwanag ni Wang na ang kanyang inaalala lamang ay ang kaligtasan ng mundo at isang bagong selyo ang inilagay sa kanyang leeg. Salamat sa panunood ng ikalimang bahagi. Mag-like at ipaalam sa comment kung gusto mo ng part 6.